Ikaw, Chloe. Pangahas ka. Isang kabit na tulad mo ang manghamak sa iyong mga nakakatanda. Clara, akala mo ba asawa ka pa rin ng nangungunang iskolar? Naiinip na si Victor na mamatay ka ng maaga sa liblib na patio para makapagpakasal siya sa akin ng marangya at dalhin ako sa kanyang tahanan. Sayang, ang tagal-tagal mong mamatay, kaya narito ako para tulungan kang mapabilis. Hindi, imposible. Hindi gagawin sa akin iyon ng Victor ko. Nagsisinungaling ka. Chloe, Victor, iligtas mo ako. Victor. Chloe. Anong tagal? Hindi ko pa ito nagagawa dati, ang maglunod ng tao sa hawla. Nilunod sa hawla. Victor Vance, gusto mo akong patayin para magkaroon ng puwang ang walang hiya mong si Chloe. Patayin ka? Hindi. Narito ako para ipaubos sa lawa ang isang walang hiya at hindi tapat na tulad mo na nangangaliwa para makita ng lahat. Victor Vance, pangahas ka! Pakawalan mo ako. Ethan, nakakatawa pa rin sa iyo? Kung hindi kita makakamit, mamamatay ka kasama ng walang hiya mong si Clara. Kapusin sila! At ihagis! Ikaw ang taong hindi kailanman makakamit ni Chloe. At ako ang asawang itinapon ng aking asawa parang basura. Paumanhin, ako ang dahilan kung bakit ka napasok dito. Kung may susunod na buhay. Lara, bilisan mo ang pagbabayad. Ano pang hinihintay mo? Ito ang nayon ng kapayapaan. Hindi ba't namatay na ako sa lawas sa ari-arian ng mga Vance? Paano ako biglang napunta rito muli? Si Victor iyon, mula 8 taon na, ang nakalipas. Ako ay muling isinilang, sa mismong araw na binili ko siya. Salamat sa Diyos, buhay pa ang nanay ko ngayon. Sa aking nakaraang buhay, ako at ang nanay ko nagtipid at nag-ipon para lang mapag-aral si Victor. Ngunit nang siya ay naging nangungunang iskolar, ginawa niya akong parang basura. Ang tanging inintindi niya ay ang pakikipagkalokohan kay Chloe. Namatay ang nanay ko sa daan patungong kabisera, ni hindi man lang siya nagtanong. Sa parehong taon, ako ay itinulak sa lawa ni Chloe, at nalunod. Kaya ko ang anumang uri ng trabaho. Usapang pagbabago ng kapalaran. Victor, sa buhay na ito, tingnan natin kung sino ang magliligtas sa iyo ngayon. Payat na payat siya. Gusto mo pang 200 piso? Mukha ba akong uto-uto sa iyo? Hoy, munting babae. Tingnan mong mabuti. Oo, payat siya, pero tingnan mo ang kanyang pangangatawan. Matibay na parang bato. Tingnan mo ang kanyang pangangatawan. Kaya ko ang anumang uri ng trabaho. Well, ibig kong sabihin, may mas mura rin ako nasa kariton ko. May isa na mabibili mo ng 10 piso. Hoy, huwag kang aalis. Siya iyon. Yung taong kanyang ikinulong at binugbog. Ngunit gusto pa ring angkinin. Sa huli, kaming dalawa ay nagtapos na magkasamang nalunod sa ilalim ng lawa. Kaya noong panahong iyon, may pagkakataon pala akong bilhin siya. Kukunin ko siya. Bakit mo pipiliin ang talunang iyon kaysa sa akin? Marunong akong bumasa at sumulat. Tingnan mo. 200 piso. Marunong akong bumasa at sumulat. Piliin mo ako. Pakiusap. Ano naman kung marunong kang bumasa? Sa pagkakaalam ko, ikaw ay isang walang utang na loob na hamak. Bibilhin ng tulad mo? Mas gugustuhin ko pang magkaroon ng talunan. Clara, maalala ko ito. Ako ay magiging matagumpay. At pagsisisihan mo ang pagpili mong ito. Ethan, takbo. Anak, kailangan mong umalis. Ngayon din. Nanay. Gising ka na rin sa wakas. Sino ka? Nasaan ito? Ako si Clara Miller. Ito ang nayon ng kapayapaan. Gumastos ako ng 10 piso para tubusin ka. Ngayon, huwag kang mag-alala. Ang kailangan mo lang gawin ay magpahinga at gumaling. Kapag lubusan ka ng gumaling, kung gusto mong umalis, malaya kang makaalis anumang oras.
na yon ng kapayapaan. Isipin mo, ako ang tagapagmana ng klinika ng pagkakaisa. Naisahan, pinatay ang aking mga magulang, naging katayuan ng alipin, at ipinagbili sa ilang liblib na nayon. Sabi ng doktor ang mga sugat mo ay mukhang nakakatakot, pero hindi naman talaga ito malala. Magpahinga ka lang ng husto at gagaling ka rin agad. Sa hinaharap, kung wala kang mapupuntahan, pwede kang manatili bilang kapamilya ko. Oh, tama. Kaya, ikaw, anong pangalan mo? Dapat ba akong pumili ng pangalan para sa iyo? Paano kung Buster? O kaya Spot? Shadow? Ethan. Ethan Brooks. Ethan. Ang ganda ng pangalan. Anong ginagawa mo? Anong kinakatakutan niya? Siguro ay napakasakit ng kanyang pinagdaanan. Binibigyan lang kita ng gamot mo. Ang laki-laki ng sugat mo. Kailangan kitang pakainin. Sina. Bukas ang bibig. Mabait na bata. Isa pa, okay? Clara, buhay pa ba ang munting asawa na binili mo? Hindi siya mamamatay. Tiningnan siya ni Ginoong Harris. Sabi niya, makakapagtrabaho pa rin siya para sa pamilya. Ayos, nakatipid ka. Kumusta, Ginang Evans? Kumusta, Ginang Parker? Yeah? Chloe, narinig ko bumili rin kayo ng munting alipin. Gwapo at marunong magbasa. Totoo ba yon? Oo, ang kahabag-habag ng itsura niya. Kaya binili siya ng ina ko. Chloe Jones, sa aking nakaraang buhay, ikaw ang dahilan ng kahabag-habag kong pagkamatay. Kasama ang ina mo, na nakipag-agawan para sa pagiging miyembro ng guild. Sinadya niyang binusan ng kumukulong tubig ang mga kamay ng nanay ko. Lahat ng galit na ito, wala akong nakalimutan kahit isa. Clara. Clara, pwede bang dahan-dahan lang? Nababasa mo ang mukha ko. Hindi umaabot doon. Tumayo ka diyan. Alam ko, Clara, ikaw ang unang nakakita kay Victor, pero ikaw ay walang pera. Kaya yung halos patay na ang binili mo. Huwag kang magalit. Kapag nakapag-ipon ka na, ibebenta ko siya sa'yo. Sa ngayon, sa amin muna siya. Siguraduhin mong aalagaan mo siya ng mabuti. Alam mo, narinig ko ang mga scholar na yan ay mapagmataas. Baka ikaw naman ang mag-imbita ng VIP sa bahay para paglingkuran. At ang buong pamilya mo ang mag-aasikaso sa kanya. Ikaw, Victor Vance, sa aking nakaraang buhay, itinuuring kang kayamanan ng buong pamilya namin. Hindi ka man lang gumalaw ng daliri. Naranasan mo ba, kahit isang hirap? Ngayong pagkakataon, masusubukan mo na ang buhay bilang isang katulong. Narinig ko siyang nagsasabi, namatay ang kanyang ama sa labanan 2 taon na ang nakalipas. Ngayon, sila na lang ng kanyang nanay ang natira, magkayakap para lang mabuhay. Ha? 10 piso. Ethan, yun na lang ba ang halaga ko ngayon? Isang hamak na 10 piso? Hindi pwede. May away ng pamilya akong kailangang ayusin. Hindi ako pwedeng manatili dito. Bago ito, sinubukan kong tumakas sa mga ngalakal ng alipin ng paulit-ulit, nasaktan ng husto dahil doon. Wala akong magawa kundi magpakababa pa ng ilang araw. Siya na ba yung paparating? Eto na, isang higit pa. Sana ay okay lang siya. Wala si Ethan sa bahay. Wala ring si nanay sa bahay. Nasaktan siya ng husto. Hindi na siya makabangon sa kama. Sinabi ko sa'yo na kumuha tayo ng manugang na nakatira sa bahay. At ano ang dinala mo sa bahay? Isang lalaking halos patay na. Kunin mo siya isauli mo ngayon din. O itapon mo siya sa kalye. Bago pa siya mamatay dito at magdala ng malas sa atin lahat. Naririnig mo ba ako? Ay naku, nanay, hindi naman niya. Ipinagbili si Ethan, di ba? Huwag mong sabihing walang puso ako. Ikaw ang may kasalanan ng lahat kaya ka nasaktan ng ganito. Kung namatay ka sa bahay, masisira ang buhay ng anak kong babae.
Pwede na dito. Mukhang maayos naman. Ituring mo ito bilang perpektong pahingahan para sa iyo. Huwag mo akong sisihin. Kung may sisisihin ka, ako ang sisihin mo. Wala namang kinalaman ng anak kong babae dyan. Kusa ka na lang, malanta. Ako ba dito mamamatay? Tatay, nanay, nabigo ako sa iyo. Hindi ko naipaghiganti. Ikaw, gising ka na. Huwag kang gagalaw. Malapit na tayo sa bahay. Pagdating natin sa bahay, lulutuan kita ng lugaw at maglalaga ng itlog. Makakatulong yon para bumalik ang lakas mo. Ikaw, huwag mong sisihin ang nanay ko. Natatakot lang siyang magiging balo ako. At masisira ang pangalan ko. Kaya siya gumawa ng napakakalokohan. Pero huwag kang mag-alala. Dahil binili kita, sisiguraduhin kong gagaling ka. Pagkatapos, kung mananatili ka o aalis, ikaw ang bahala. Bakit? Ang bait-bait mo sa akin? Baka may utang ako sa iyo mula sa aking nakaraang buhay. Ako yung tipo na ayaw may utang na loob sa kahit sino. Kung may utang ako sa isang tao, gagawin ko ang lahat para mabayaran siya. Pero kung may utang sa akin ng isang tao, gagawin ko ang lahat para singilin siya. Ay, Chloe, okay ka lang? Victor, medyo masama ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Pwede mo ba akong tulungang isampay ang mga damit na ito? Ah, tama. At magputol ka rin ng kahoy. Ang sipag mo talaga. Nang dalhin ka ni nanay, ang laking tulong mo. Bakit mo sinasabi sa kanya ang lahat ng ito? Alipin lang siya na binili natin. Trabaho niya ang mga ito. Tumigil ka sa pag-aantala at magtrabaho ka na. Ngayon din. Ah, nanay. Baguhan pa lang si Victor dito. Magiging okay din siya agad. 'Di ba, Victor? Hoy, bilisan mo. Magwalis ka mamaya. Wow, Victor, ang galing mo. Ako, ang lehitimong anak ng pamilya Vance. Napakababa na ng narating ko. Naging isang hamak na katulong para sa isang pamilyang magsasaka. Clara Miller, ganito ang paghawak sa isang lalaki. Hindi mo matututunan yan sa buhay na ito. Ano ba ang problema ng babaeng ito? Bakit siya ganito ka-curious tungkol sa katawan ng lalaki? Gusto ba niyang ako? Nanay, talaga naman, dahil sa lahat ng kaguluhan na ito, lumala ang mga sugat ni Ethan. Tingnan mo ang mga sugat na ito. Kailangan nating bumili ng mas maraming gamot. Pero halos maubos na ang pera natin. Kapag medyo gumaling na si Ethan, kailangan nating bumili ng mga sangkap at kagamitan para gumawa ng kolorete. Sa paggawa lang ng pera ako, makakapagbigay kay nanay at kay Ethan ng mas magandang buhay. Eh, nasaktan ba kita? Magiging mas malumanay ako. Mula nang ako'y maging isang alipin, dahil sa itsura ko, ang mga taong may masamang balak sa akin ay hindi na mabilang. Pero ngayon, 2 beses na niya akong iniligtas. Kung may gusto siya, ituturing ko na lang na pagbabayad ng utang na loob. Nasaktan. Kita muli? Pasensya na. Masyadong magaspang ang mga kamay ko nitong mga nakaraang araw. Dapat kang magpahinga. Bisitahin kita bukas. Posible kaya? Natunay siyang nagmamalasakit sa akin? Clara, Sino ang nag-utos sa iyong pumunta rito sa bahay ko? Lumabas ka. Napakawalang galang. Victor, huwag kang magalit kay Clara. Malamang, masama lang ang loob niya dahil sa ang sakitin na iyon. Huwag mo siyang pagbuntunan. Chloe, masyado kang mabait. Nakakasuka ka. Kayong dalawa, lumabas kayo ng bahay ko. Huwag ninyong dudumihan ang sahig ko. Ikaw? Clara, bakit ka ganyan sa amin?
Narito kami alang-alang kay Ginoong Harris upang magdala ng gamot para sa iyo. Kung ayaw mo, Ako ang gumastos para sa mga ito. Siyempre gusto ko ito. Nasa akin na ang gamot. Ngayon, maaari na kayong umalis. Chloe, umalis na tayo. pero... Clara, si Victor Corito ay hindi lamang bihasa sa medisina, kundi edukado rin. Kahit si Ginoong Harris ay hindi mapigilang purihin siya. Ano ang kinalaman yan sa akin? Kung may sakit ka, siya ang magpagamot sa iyo. Ikaw. Ang ibig kong sabihin, wala ngayon si Ginoong Harris at hindi babalik sa loob ng ilang araw. Bakit hindi mo pahintulutan si Victor na tulungan ka na gamutin ang sakitin mong iyon? Kapag sumali na ang Victor ko, sino ang nakakaalam? Baka hindi ka naman maging balo. Ikaw, Clara, papasukin mo sila. Akala ko ba sakitin siya? Paano siya napakagwapo? Sa totoo lang, mas maganda pa ang itsura niya kaysa sa Victor. Buti na lang, sinabi sa akin ni Victor na dating scholar ang pamilya niya, kaya ang nabili lang ni Clara ay magandang mukha. Yun lang. Ethan, kulang ka sa ki at dugo. Malubha ang pagkasira ng sigla mo. Pero meron ako reseta para sa pampalakas ng sigla. Bago ako dumito, pinaghanda ko ng mga sangkap ang Dr. Carter. Ipakulo mo ito ayon sa reseta sa loob ng 7 araw at gagaling ka na. Ito ba ang halaman gamot? Ano? Ginoong Brooks, hindi mo ba pinagkakatiwalaan ng Victor? Siya ay. Ginoong Vance. Sigurado ka ba na ito ay reseta para palakasin ang pundasyon ng katawan? Siyempre. Nakatala ito sa ang klasikong halaman gamot. Ang klasikong halaman gamot ay tunay. Pero ang halaman gamot na ito ay may pampalamig na katangian. Ito ay pampurga, hindi pampanumbalik. Kapag hinalo mo ito sa pampainit at pampanumbalik na gamot, mag-aaway ang dalawa. Hindi lang hindi ito makakapagpalakas ng pundasyon ng katawan, pero ang matagal na paggamit ay talagang magpapahina sa mismong pundasyon mo. Ginoong Vance, hindi mo ba alam ang pampalamig at pampainit na katangian ng mga halaman gamot? Ako. Nagkamali ako. Nagkamali? Ginoong Vance, mga salita at gawa ng isang doktor ay usapin ng buhay at kamatayan. Kung lahat ay gagawa tulad mo, paano ito magiging iba sa pagpatay para sa pera? Victor, tara na. Sino ba ang gustong magpagamot sa kanila? paano ka napakahusay? Sa ilang salita lang, napahiya mo ang mapagmataas na Victor na gustong magtago sa kahihiyan. Ethan, ikaw marami kang alam. Ito ba ay kaugnay ng klinika ng pagkakaisa? Paano niya nalaman ang tungkol sa klinika ng pagkakaisa? Narinig kitang nagsasalita sa tulog mo habang wala ka sa malay. Naisip ko ang klinika ng pagkakaisa ay malamang ang dating tahanan mo. Ayos lang. Ikaw ay hindi kailangang sabihin sa akin kung ayaw mo. Lahat ay may sariling sikreto. Gusto ko lang sabihin, Ethan, ang galing-galing mo talaga. Dapat kang magpahinga. Siya. Hindi. Ano ba iniisip ko? Hindi pa naaayos ang away ng pamilya ko. Paano ako magpapadala sa konting pagmamahal? Ang pamilya mong Brooks ay may 3 henerasyon ng mga doktor nang gagamot upang magligtas ng buhay. Anong naitulong nito? Sa mundong ito, ang kapangyarihan lang ang nagbibigay ng kalayaan. Kaya kung durugin kayong lahat parang mga langgam. Kapangyarihan. Sa kapangyarihan, makakamtan ko ang aking paghihiganti. Hindi ako pwedeng manatili dito. Kailangan kong umalis. Magandang araw, mga ginang. Clara, napakaguwapo ng lalaki at 10 piso lang ang binayad mo? Ang mura? Sinasabi lang namin sayang at hindi niya binili ang lalaki ng pamilyang Jones. Pero ngayon, 150 piso ang halaga niyon pero hindi man lang makakilos. Walang kwenta talaga. Tama. Wala siya kumpara dito. Sobra naman ang papuri ninyo, mga ginang. Dapat na kaming umuwi. Kayo na lang ang magpatuloy sa pamimili. Tara na. Ingat, mga ginang. Sige, ingatin kayo. Paalam. Alis na kami. Hindi naman masama.
Ikaw ay kakabangon lang. Hindi mo na kailangang sumama sa akin sa bundok. Kung hindi ako sasama sa'yo, paano ako makakahanap ng pagkakataong sapat na ang pahinga ko? Puno ng mapanganib na hayop ang mga bundok na ito. Mas mabuti na samahan kita. Si, Galing tayo sa kanluran. Kung gusto nating makaalis, kailangan nating pumunta sa silangan. Ethan, tingnan mo. Ang ganda at matingkad ng kulay ng mga bulaklak na ito. Perpekto ito para gawing kolorete. Sakto talaga. Kapag naibenta na natin ito, bibilhan kita ng ilang bagong damit. Siya. Hindi ako naniniwala sa walang kondisyong kabaitan sa mundong ito o sa mga gawaing mabuti ng walang dahilan. Paalam, Clara. Halimaw ka! Nandito! Hindi. Kailangan kong bigyan si Ethan ng oras para makaalis. Mula nang ako ay muling isinilang, lumakas ako ng husto. Kumpara kay Ethan na mahina, mas malaki ang tsansa kong mabuhay. Ethan, tumakbo ka! Bakit niya isinugal ang buhay niya para iligtas ako? Walang kwenta. Hindi mo ito makita dito? E di hanapin mo doon. Makinig ka. Kung hindi natin ito mahahanap ngayon, yung bihirang halaman gamot na gusto ng kapatid ko, papatayin kita pag uwi natin. Sabi ni Chloe, naghahanap daw siya ng bihirang halaman gamot pero sinusundan-sundan niya talaga si Clara na palaging pumupunta sa bundok para mamitas ng halaman para sadyang hadlangan siya. Isang tulad lang ni Felix ang mag-iisip na ang kapatid niya ay talagang habol sa mga halaman. Kung binili niya ito noon, kaya naging mas madali ang buhay ko. Sinabi ko sa inyong hanapin ang mga halaman. Ang lakas ng loob ninyong magpabaya. Gusto ninyong masampal? Titigan mo pa ako? Ako? Ay. Tulong! Mabuti. Sampalin mo siya. Daganan mo siya. Galit na galit sa kanya si Chloe. Mabuti pang mamatay na siya. Hala, Ethan, kutsilyo. Ay naku, ang laking baboy ramo, Clara. Ang galing ninyong dalawa. Oo, ang siksik at payat ng baboy na ito. Perpekto ito para sa paggawa ng longganisa. Ang laki! Clara, kukuha ako ng 2 libra. sige, dahil napakaraming baboy, hindi naman namin ito mauubos. Kaya 8 piso bawat libra. Sabihin lang ninyo kung gusto ninyo. Ginoo? Ang lakas ng babaeng iyon sa baryo, kayang-kayang hilahin ang napakalaking baboy ramo ng mag-isa, kaya buti na lang hindi niya tayo binili noon. Marunong siya sa gamot, may pambihirang dating, at matapang at malikhain. Kaya siguradong hindi siya ordinaryong babaeng baryo. Tabi, Clara Miller, hindi mo pwedeng ipagbili ang baboy na ito dahil ang kutsilyong ginamit sa pagpatay dito ay pag-aari ng pamilya namin na Jones. Kaya ayon sa karapatan, ang pamilya Jones ang dapat makatanggap ng kalahati. Ginang Jones, hindi tama iyan. Kanina sa bundok, sina Clara at Ethan ang nagligtas kina Felix at Victor. At ngayon, hindi lang hindi kayo nagpasalamat, naglakas pa kayo ng loob na magnakaw ng karne nila. Tama? Sabi ninyo, ang kutsilyong ginamit sa pagpatay sa baboy ay sa inyo. Pero may pumatay ba mula sa pamilya ninyo? Victor Vance, halika ka rito. At sabihin mo sa lahat kung ang kutsilyong ginamit sa pagpatay sa baboy ay pag-aari ng pamilya namin na Jones at magsalita ka ng malinaw. Clara Miller ay humiram nga ng kutsilyo ng pamilya namin. Makinig kayong lahat, tignan ninyo, hindi ako nagkakamali. Kung hindi dahil sa kutsilyo ng pamilya namin, makakapatay kaya siya ng baboy, malamang namatay na siya sa gubat. Si Clara Miller, ano ba ang ginagawa mo dahil lang sa isang baboy, sa karne, papatay ka ba ng tao? Hindi ba't ikaw ang nagsasabi na ang kutsilyo ng pamilya mo ang gumawa ng lahat? Kung gayon, tawagin mo nga at tingnan natin kung gagalaw yon. Ikaw, Tama si Clara.
Kung ang kutsilyo mo ang dapat pasalamatan, Ginang Jones, bakit hindi mo nalang tawagin ang kutsilyo mo at papuntahin dito? Wala akong pakialam. Basta, ang baboy na ito, kung hindi ako makakakuha ng kalahati, wala sa inyo ang makakapagbenta kahit isang piraso. Ginang. Ginang, ayos lang ba kayo? Ayos lang ba kayo? Clara Miller, Ethan Brooks, magbabayad kayo nito. Anong tinitingnan ninyo? Tulungan niyo akong tumayo. Walang silbi. Ang laki-laki, wala namang silbi. Kung kaya niyang pumatay ng baboy, bakit hindi mo kaya? Anong tinitingnan mo? Umuwi na tayo. Nakakahiya ka. Ginang, umalis na tayo. Umalis na tayo. Victor Vance, hindi ba't ikaw ang mahilig sa mukha? Anong pakiramdam ng mapahiya sa harap ng lahat? Sanay ka na ba? Siya at ang munting aliping yon mula sa pamilya Jones ay may masamang ugat. Narito, Clara. Kumain ka ng baboy. Salamat, nanay. Ang laking pagkakamali ang nagawa ko ngayong araw. May perpektong pagkakataon ako. At hinayaan ko lang itong mawala. Ethan, tumakbo ka! Ngayon na! Noon, siya. Bakit niya ako iniligtas? Ethan, ikaw naman ang kumain. Salamat po, Ginang Miller. Sabi ni Clara. Pinatay mo ang baboy Ramo sa kritikal na sandali at nailigtas mo ang buhay niya. Si Clara lang ang anak kong babae. Salamat po, Lola Miller. Noon, ginawa mo ang lahat para mapalayas ako. Ngayon, nagpapasalamat ka sa harap ko, sa palagay ko. Tapat ka naman. Oh, wala yon. Pamilya na tayo ngayon. Oo nga pala, Ethan. Hindi ko alam na ang galing mo pala sa tirador. At saka, noong tinatali mo ang benta ng baboy kanina, naayos mo agad ang mga account. Wow, Ethan. Ang galing-galing mo talaga. Ikaw ang magaling. Ang laki ng baboy Ramong yon, at ikaw lang ang humila pabalik. Wala naman akong gaanong naitulong. Oh, wag mo namang ganyanin. Noong kinakatay mo ang baboy, nabuksan ang dati mong sugat sa pulso. Paano ko hihilingin na gumawa ka pa ng iba? Bukod doon, malakas naman ako. Kung gayon, dapat kang kumain ng mabuti. Ethan, ikaw naman ang kumain ng marami. Siya. Oo nga pala, pagkatapos ng hapunan, magdala ka ng 1 libra ng baboy kay Lola Miller. Si Pope. Clara Miller. Nanay, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Aba. Tingnan mo to, kumakain na ng karne ng baboy Ramo. At hindi mo man lang naisip na magbahagi sa iyong sariling nanay. Ang kuya ko'y dapat bulag. Para mapang-asawa ang isang walang utang na loob na hamak na tulad mo. Sino ang tinatawag mong walang utang na loob na hamak? Nanay, naiisip ko lang, pagkatapos ng hapunan, ipapadala ko si Clara para magdala ng 1 libra ng karne sa'yo. Hindi ko inaasahang darating ka ng ganito kaaga. Parang naman, hindi kayang bumili ng karne ng pamilya namin. Sa aking nakaraang buhay, itong mag-ina, nagtatago sa likod ng kanilang katayuan bilang mga nakatatanda sa pamilya. Ang walang humpay na nambubuli sa akin at kay nanay. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ibang klase talaga ang pamilyang ito. Sabi ko sa'yo, lumayo pa para mag-ingay dahil lang sa baboy. Hayaan mo akong magtanong. Pinayagan mo ba si Clara na bumili ng lalaki? Ah, ito pala yung lalaki? Maputi naman siya. Aminado ako diyan. Pero tingnan mo kung gaano siya kapayat. Kaya pa ba niyang magtrabaho? Kaya pa ba niyang magkaanak? Nanay, ito ay usapin ng aming pamilya. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Ako ang lola ni Clara at may karapatan ako na makialam sa kanyang mga usapin. Napag-usapan na namin ito ni Martha. Ang 8 ng susunod na buwan ay isang mapalad na araw. Dapat ay maghanda ka na. Ipakasal si Clara kay Tanga. Pagkatapos noon, ang pamilya ni Martha ang mag-aalaga sa'yo. Ni hindi nga makakain ng mag-isa si Tanga. Hindi ko hahayaan si Clara na pakasal sa kanya. Ano ang sinabi mo? Maria, huwag kang magpakapalad. Ang pagpapakasal niya sa anak ko ay isang karangalan. Tingnan mo kung gaano ka nagpagalit kay nanay. Kung malaman man ng kuya ko mula sa kabilang buhay. Panaginip pa lang, sampal na ang aabutin ninyong dalawa. Hindi mananakit ng nanay ko ang tatay ko. Ngunit kayong dalawa, sinabi ko na sa inyo na may asawa ako. Oh, nakita mo? Ang pangalan niya ay Ethan Brooks. Ang aming kasal ay perpekto lang at tungkol sa walang silbi na troso ninyo. Sa inyo na lang siya. Nanay, tingnan mo siya. Clara, sino ka ba para makialam?
Ako ang lola mo. Ako ang magdedesisyon sa kasal mo. Sa buong buhay ko, hindi ka man lang kumilos para sa akin. Anong karapatan mo para pagpasyahan ako? Gusto mo talaga akong ipakasal sa tangang si Tanga dahil lang gusto mong makuha ang 3 ektarya ng lupa ng pamilya namin, di ba? Walang utang na loob na hamak. Ginagawa ko lang ang pinakamabuti para sa iyo. Kung talagang mahalaga ako sa iyo, hindi mo ako pipilitin na pakasal sa gago. Kung talagang mahalaga ako, hindi ka magbabalak na kunin ang lupa namin. Anong klaseng lola ang walang puso? Sumusobra na si Ginang Miller ngayon. Ang ama ni Clara ang pumalit sa manugang para makipagdigma. Ngayon, ninanakaw pa niya ang lupa nila. Hindi ba't pananakot lang yan sa walang magawa na balo at ulila? Hindi ba? Tanga talaga yang tanga. Alam yan ng lahat sa palibot. Sinong pamilya ang gustong ipasok ang anak nilang babae sa buhay na impyerno? At lola pa niya. Nakakagalit talaga. Oo. Ito ang magandang anak na pinalaki mo. Umalis na tayo. Umalis kayo rito. Umalis. Nanay, kung muling magpakita sila, lalabanan ko ulit sila. Walang sino mang makakalamang sa pamilya natin muli. Lumaki na ang anak ko. Ang ugali niya? Naaalala ko ng kaunti ang sarili ko. Ang palaging pagpapakita ng kahinaan ay nag-aanyaya lang ng mas maraming pang-aapi. Kapag natikman na ng mga yon ang sarili nilang gamot, saka pa lang sila matututo. Mula ngayon, mabubuhay ng maayos ang pamilya natin. Pamilya. Pamilya. Nakikita mo? Ang pangalan niya ay Ethan Brooks. Ang relasyon namin bilang mag-asawa ay maayos naman. Pamilya. Pamilya tayo. Hindi pa gumagaling ang mga sugat ko. Bukod pa riyan, ako ang pumatay sa baboy ramo. Tama, kaya dapat kong tapusin muna ang karne bago umalis. Clara, anong ginagawa mo't gising ka ng ganito kaaga? Ano ba ang mga to? Nanay, hindi ba sinabi ko sa'yo? Simula ngayon, ang pamilya natin ay magsisimula ng negosyo sa kosmetiko. Isa akong hilot, marunong akong magpalabas ng sanggol. Pero yung paggawa ng kosmetiko, wala akong kaalam-alam dyan. Hindi ko rin alam kung paano. Diyan napapasok ako. Gawin mo lang ang sasabihin ko. Kung swertehin tayo, makakarating tayo sa palengke ng bayan sa loob ng 2 araw para ibenta ang ating mga paninda. Nanay, ipapakita ko sa'yo. Tingnan mo. Ilagay mo ang mga bulaklak sa labangan na ito. Tapos, ganito. Ikaw naman ang sumubok. Sige, susubukan ko. Ethan, tingnan mo. Itong bulaklak. At ilagay mo itong isa dito. Ngayon panoorin mo ito. Ako naman ang sumubok. Nanay, hindi. Huwag mong hawakan ng ganyan. Nakikita mo? Ang bulaklak ay dapat nasa gitna mismo dito. Ganito. Subukan mo ulit. Si. Nanay, amuyin mo ito. Ang bango. Ethan, tulungan mo akong subukan ng kulay. Pwede ba? Ano ito? Kolorete ito. Kolorete? Hindi ako naglalagay ng kolorete. Subukan mo lang para sa akin. Pakiusap. Hindi ko kaya. Pakiusap na? Sige na, bilisan mo. Ethan, uminom ka ng tsaa. Salamat, Ginang Miller. Ang aking si Clara at si Chloe Jones ay ipinanganak sa parehong taon. Noon, kung hindi na silaban ng kumukulong tubig ni Ginang Jones ang aking mga kamay, si Clara ay sanay natuto ng pagbuburda mula sa akin. Sanay nakapag-ipon siya ng hindi nahihirapan. Sinasabi ko ito sa'yo dahil inaasahan kong kayong dalawa ay mamumuhay ng maayos ng magkasama. Ito ang mga lumang damit ng iyong biyenan. Inayos ko na ang mga ito. Hindi naman ganoon kagaling ang aking gawa. Sana'y hindi ka mag-alala. Kapag kumita ng pera si Clara, bibilhan ka niya ng bagong set. Salamat, Ginang Miller. Aalagaan ko ng mabuti ang mga ito.
Dapat kang magpasalamat na isinasaalang-alang pa kitang maging kasama ko sa pag-aaral. Huwag mong pagsisihan ito. Kasama sa pag-aaral ang tawag mo dito? Maging totoo tayo? Gusto mo lang na ako ang gumawa ng takdang aralin mo at pagandahin ito para sa iyo, para makapagpasikat ka sa akademya. Anong ginagawa mo diyan? Ikandado mo na ang gamit mo. Tara na. Sandali. Anak, ano na naman ang problema? Kung gagalitin kanya ulit, ako na ang bahala sa kanya dito mismo. Huwag kang magpahiya sa akademya. Nanay, kailangan ko ng kasama sa pag-aaral. Marunong magbasa at sumulat itong lalaking ito, tamang-tama para magsilbi sa akin. Victor, sasama ka talaga sa akademya kasama si Felix? Ako. Kapag may bakasyon ako, babalik ako. Hindi naman ganoon kalakas ang katawan mo. Kaya sa mga mabibigat na gawain dito, mag-arkila ka na lang ng iba. Loko ka. Malaking halaga ang ginastos ng pamilya ko para bilhin ka. Para saan? Ako pa rin ang gumagawa ng lahat ng mabibigat na trabaho? At ngayon, gusto mo pang mag-arkila ako ng katulong? Akala mo ba ang pera namin ay tumutubo sa puno? Victor, alagaan mo ng mabuti ang aming Felix. Kung gagalitin mo siya, ibebenta kita sa pag-uwi mo. Oh, nanay, gabi na. Malapit nang isara ang mga pintuan ng akademya. Oo nga pala, isang set lang ng damit ang meron itong lalaking ito. Alipin siya. Ilang damit ba ang inaasahan mong meron siya? Swerte na nga siya at may damit siyang suot. Si. Tara na, bata. Huwag kayong mag-alala, Ginang. Aalagaan ko ng mabuti si Felix. Nanay, Chloe, aalis na ako. Ingat. Ayaw ko nang manatili dito sa liblib na nayon na ito, na araw-araw ay gumigising sa walang katapusang mabibigat na gawain. Ang edukasyon lang ang tanging paraan ko para makaalis dito. Chloe, hintayin mo ako. Balang araw, ibibigay ko sa iyo ang buhay na nararapat sa iyo. Noon, nagpakapagod ako para mapag-aral ang kapatid kong lalaki at halos wala akong naitatabi sa kinita ko. Ngayon, kailangan ko pa bang sustentuhan ang isa pang kasama sa pag-aaral? Tama kaya ang babaeng si Clara? Ethan, wow! Di ko inakalang ang ganda ng itsura mo sa lumang damit ng tatay ko. At hanggang ngayon, nakakaakit ka pa rin ng tingin. Clara, hindi mo ako pwedeng ipagbili. Kung ayaw mo, mga basahan na lang ang susuotin ko sa susunod. Oh, paano kita ipagbibili? Sinasabi ko lang, napakaganda ng itsura mo. Ikaw, hindi mo ako palalayasin? Syempre hindi. Sinabi ko na, pamilya tayo. Maliban na lang kung gusto mong umalis ng kusa. Ayokong umalis. Ang gwapo mo talaga, Ethan. Karapat-dapat ka sa magagandang damit. Kapag naibenta ko na ang lahat ng kolorete na ito, bibilhan kita ng 2 bagong kasuotan. Siya, Tara na. nitong mga nakaraang araw, naisip kong umalis, pero malalim ang away ng pamilya at kailangan kong harapin ang mga autoridad. Ngayon, bilang isang hinatulang alipin, wala na akong matitirhan. Isang hakbang lang ang kaya kong gawin sa isang pagkakataon. Umalis kayo. Lumabas kayo dito. Huwag ninyong gambalain ang aming negosyo. Ethan, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ikaw? Ayos lang din ako. Sobra na sila. Tara na. Ika-6 na tindahan na yan na tumanggi sa atin. Clara, ano ang dapat nating gawin? Ethan, sabihin mo sa akin, masyado bang mataas ang presyo natin? Hindi. Bulag sila. Tama ka. Hindi nila nakikilala ang dekalidad kapag nakita nila. Kung gayon, ibebenta natin ito sa paraang gusto natin. Halina kayo, tingnan ninyo. Gawa mula sa lihim na formula na ipinamana sa mga henerasyon. Ang mga kosmetikong ito ay perpektong ginawa. Patas at tapat. Walang daya. Limitado ang dami. Unang dumating, unang mapaglilingkuran. Hoy, mga ginang! Hintayin niyo ako. Tingnan niyo ang pampaganda ng kapatid ko. Ang ganda ng mukha niya ay dahil sa aking kosmetiko. Ngayon, sa halagang 2 piso lamang, maibibigay ko sa inyo ang eksaktong ganyang itsura. Ethan, ipakita mo sa mga ginang ang pampaganda mo. Bilisan mo. Sige na, bilisan mo. Huwag kang mahiya. Sige na. Umakyat ka rito. Wow. Amo, ang ganda-ganda ng kapatid mo. May nobyo na ba siya? Talaga, 2 piso lang. Ang kailangan para magkaroon ng ganyang kagandahang itsura. Sa totoo lang, mga ginang, dati, ako ay mukhang napakapangkaraniwan. Dahil lahat ito sa kosmetiko ng kapatid ko, kaya ako, nagbagong anyo.
Ang aming kolorete ay 2 piso lamang. Subukan nyo. Ang aking mga kosmetiko ay gawa sa sinaunang formulang minana sa mga nakaraan. Ang pagkuha pa lang ng mga materyales ay napakamahal na. Ang 2 pisong halaga ay halos pang-akit na. Ngayong araw, ang unang 20 mga suki ay makakakuha nito sa halagang 2 piso. Pagkatapos noon, 5 piso na ang halaga. Huwag niyo palampasin. Limitado ang pwesto. Unang dumating, unang masisilbihan. 2 piso para sa ganyang kagandahang pagkakapampaganda? Ang mura. Kukuha ako ng isa. Ako rin! Huwag kayong magtutulakan. Sapat para sa lahat. Marami para sa lahat, pangako ko. Wow, ang ganda-ganda. Ang ganda. Ginang Parker, tingnan mo ito. Wow, ito ba ay, ako ba talaga yan? Ang asawa ko, lagi niya akong tinatawag na pangit. Kung uuwi ako ng ganito ang itsura ngayon, hindi na niya ako makikilala. Ang galing. Oo. Ay, ako naman ang pagandahin. Pancakes. Sari-sariwang pancakes. Amo, 3 pancake na may karne, pakiusap. Si, sandali lang. Eto, kunin mo. Salamat, amo. Bumalik ka ulit. Oh, sino ba naman itong narito? Kung hindi naman pala ang edukadong Ginoong Brooks. Oy, yung Clara na laging sinusundan-sundan mo, parang hindi naman maganda ang trato sa'yo. Ganyan pa rin ang kinakain mo, pagkain sa kalye na yan, ang mantika. Baka ka magtatae. Sinadya mo yan! Tinapay ko. Hindi mo ba pupulutin? Ang hapunan mo ay maaagaw na ng asong kalye na yan. Yung walang silbi si Felix Jones, isang tinapay lang ang binibigay sa akin araw-araw. Ibalik mo ang tinapay ko ngayon din. Ibigay mo. Clara, Ethan, anong binili mo? Ang bango. ito. Tikman mo ang meat pie ni Zhang. Sige na, tikman mo. Masarap. Bakit ngayon ka lang? May nangyari ba? Wala naman. Nakasalubong ako ng aso. Aso? Hindi naman importante. Ito ay para kay nanay. Malapit nang lumubog ang araw. Dapat na tayong umalis. Si. Nanay, nandito na kami ni Ethan. Bakit ngayon kayo nakauwi? Naibenta niyo ba lahat? Lahat, walang natira. Totoo? Hindi ka naniniwala? Tanungin mo si Ethan. Napakaganda ng kolorete natin. Maraming tao sa bayan ang nag-aagawan para makuha ito. At hindi lang yon. At si Ginang Higgins kinuha ang natitirang stock natin at inilagay sa butik niya. Sabi niya, kung mabebenta ito ng maayos, patuloy siyang o-order sa atin. Nanay, ito ang perang kinita natin ngayong araw. Ikaw ang bahala. Ito. Ang laki ng pera. Kailangan ba talagang manatili ako dito magpakailanman? Binili nga niya. Nanay, nasaan si Ethan? Si Ethan ang ibig mong sabihin? Nakita niya kung gaano ka nagpakahirap magbenta ng pampaganda kahapon, kaya pagka umaga ngayon, kinuha niya ang labahin at nagpunta sa ilog para labhan. Alam mo, may mga lugar sa ilog na madulas. Baka hindi alam ni Ethan yon. Hahanapin ko siya. Si. Ang 2 batang, 2, ay talagang nagmamahalan. Mabuti naman. Ethan, may bagong damit. Si Clara ang bumili. Ang saya-saya naman ng magkasintahan.
Swerte talaga ni Clara Miller. Nakuha niya lang yon sa halagang 10 piso. Napakaguwapo at magaling na lalaki niya. Ngayon, pinagtatawanan na tayo ng buong barangay dahil para tayong mga utu-uto. Pero, ayos lang. Wala namang lalaki na hindi ko, si Chloe Jones, kayang paglaruan. Ethan! Kahapon, habang nagbuburda ako, nasugatan ang kamay ko. Ngayon, sobrang hapdi kapag nabasa. Ethan! Naku! Ayan na, lulutang na ang mga damit ko. Pwede mo ba kaya sagipin yon para sa akin? Pasensya, hindi. Sige na, oh. Ethan, sige na. Sagipin mo naman para sa akin. Ethan? Sige na, oh. Mukha kang mas matanda sa akin. Di bagay na tawagin mo akong kuya. Ang mga lalaki, hindi talaga makakatanggi sa mga dating paraan ko. Ethan, hindi ka rin naiiba. Hindi ako marunong lumangoy. Humanap ka na lang ng iba. Pero, abala ang lahat. At abala rin ako. Ethan, ang bait-bait mo naman. Hindi mo naman siguro pababayaan ang isang babaeng tulad ko at iiwan lang dito, di ba? Kung malaman ng nanay ko na nawala ang mga damit ko, papatayin niya ako pag uwi ko. Kaya tulungan mo naman ako. May naisip ako. Ano yon? Para makuha ang mga damit mo mula sa tubig agad. Gamit ang mahabang kawayan o papasok ka sa tubig. Hindi rin. Ano na? Tingnan mo doon. Sa lugar na iyon. Ano naman doon? Tulong! Tulong! May nahulog sa tubig. Parang si... Si Chloe yon. Tulong! May tao! Nahulog si Chloe! Tulong! May tao! May nahulog sa tubig! Tulong. May isa pang nahulog. Si Clara na pasaway yon. Ethan, paano ka nahulog? Bagong luto ang salabat na ito. Heto, inumin mo. Ang galing mo naman. Hindi mo nga nakita na nahulog ako. Bigla ka na lang tumalon parang tanga. Narinig kong tinatawag ang pangalan mo. Akala ko ikaw yon. Sina nga? Kahit papaano, hindi na sayang ang pag-aalaga ko sa'yo. Sa aking nakaraang buhay, ako'y pinagtaksilan ni Chloe. Ako mismo ang nahulog sa ilog. Si Victor ay hindi man lang lumingon sa akin. Naniniwala lang siya sa isang panig na kwento ni Chloe. Inakala niyang ako ang nagbalak na ipahamak si Chloe. Ako pa ang napahamak. Binigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Tama lang na lumayo ako kay Victor. Hindi lahat ay katulad niya. Walang puso at walang utang na loob. Clara, labas ka diyan. Clara, lumabas ka rito. Ngayon din. Nancy Jones, sinong nag-utos sa'yo na pumasok ng basta-basta sa bahay ko? Maria, ang anak mo at yang walang silbi mong manugang na nakatira sa bahay ang nagtulak sa Chloe ko sa ilog. Anong masasabi mo diyan? Kalokohan! Huwag kang gumawa-gawa ng kwento. Ako ang gumagawa-gawa? Ikaw. Anong sinabi mo? Kung hindi yan kalokohan, ewan ko na lang. Nanay, narinig ko ang lahat. Nanay, siya yon. Siyang nagtulak sa akin sa ilog. Ah, siya pala, ha? Anong pinagsasasabi mo? Wala akong naiintindihan. Kanina sa ilog, kung hindi mo ako itinulak, paano ako mahuhulog? Bakit mo ako pinagtatangkaang patayin? Si Clara ba ang nag-utos sa'yo? Chloe, huwag mong isipin na ang pag-iyak ng mga luha ng buwaya ay nagbibigay sa'yo ng karapatang manira ng tao. Sinasabi mo bang inutusan ko si Ethan na itulak ka sa ilog? Nasaan ang ebidensya mo? Nanay, Ethan, ayos ka lang ba? Hindi ako yon. Hindi ko siya inulak. Ako. Naniniwala ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ganoon kalakas ang pangangatawan mo. itong si Ethan, ano ba ang problema niya? Mas magaling pa siyang artista kaysa sa akin. Siya ang nagtulak sa akin. Malinaw na malinaw. Nasaan ang ebidensya? Kapag sinabi ng Chloe ko na itinulak siya, di itinulak nga. Akala mo ba nagsisinungaling siya tungkol diyan? Kapag sinabi ng Ethan ko na hindi niya ginawa, talagang hindi niya ginawa. Clara, ang kapal ng mukha mong magsalita sa isang nakatatanda ng ganyan. Jones ka, Miller ako. Anong karapatan mong magpakilalang nakatatanda ka sa akin? Hoy, kaawa-awang babae. Anong akala mo ang ginagawa mo? Maria, gusto mong mag-away? Ano kung gusto ko?
Maglalakas loob kang sakta ng anak ko sa harapan ko? Gagantihan kita. Ako rin, gagantihan kita. Sige, subukan mo. Nanay, Ew, Ano yang mabahong amoy? ang baho. kakakalinis ko lang ng bituka ng baboy. May natirang tubig pa. Ito namang munting pamunas. Ay, para sa iyo. Ikaw, Nancy, tama na yan. Alam mo ang iniisip ko? Sigurado akong galit ka pa rin dahil hindi ka nakakuha ng karne ng baboy ramo noong nakaraan? Kaya ngayon nandito ka lang para pahirapan sina Clara at Ethan? Kahiya-hiya ka. Eksakto. Kaninang umaga, si Ethan ang unang nakakita kay Chloe na nahulog sa tubig. Agad siyang humingi ng tulong, kaya siya nailigtas. At ano ang ginawa mo? Binaligtad mo at siya pa ang sinisisi. Narinig ko rin yan. Sobra na yan. Tama, parang ang bait at matino ni Chloe dati. Pero nang mahulog siya ngayon, isang grupo ng mga binata sa baryo ang nagunahan para iligtas siya. Sa tingin mo ba dahil hindi tumalon si Ethan para iligtas siya mismo kaya nagtatanim siya ng galit? Pero ang totoo, si Ethan ay may karelasyon na. Lalaki na siya ni Clara para gumawa ng ganyang kalokohan si Chloe. Ano ang pinagkaiba niya sa isang maninira ng pamilya? Ngayong nabanggit mo, baka may katotohanan yan. Noong araw, si Nancy ay medyo malandi rin. Gagatin ko ang bibig mo. Hintayin mo lang, Chloe. Tara na. Sabi, Hala, Ginang! Ayos lang po ba kayo, Ginang? Ang araw na to, dapat matulog ka na. Clara. Pakasalan mo ako. Ano? Alam kong binili mo ako noon para gamitin bilang panangga. Para mapalayo ang pamilya Miller sa'yo. Pero wala akong pakialam. Kung matutulungan kita, mas mabuti pa. Magpakasal na lang tayo. Sigurado ka ba talaga dito? Pero kapag ikinasal na tayo, hindi ka na basta makakaalis. Matagal na akong walang tahanan. Nang magkagulo ang pamilya ko, isang araw nagising na lang ako at naging kalakal na ng isang mangangalakal ng alipin. Ilang beses akong tumakas, pero laging nahuhuli. Sa tuwing yon, binubugbog ako ng husto. Hindi ko alam kung kailan ako mamamatay sa bugbog at itatapon sa tabi ng daan. Pero binili mo ako at inalagaan mo ako ng mabuti. Naisip ko na ito ng mabuti. Gusto kong manatili sa tahanang ito. Engot ka. Walang nagsisikap na paalisin ka. Kung desidido ka na, sige, pumunta tayo sa mga autoridad bukas. Huwag kang mag-alala. Kahit mag-asawa na tayo, hindi kita aabusuhin. Kapag nailagan ko na ang mga yon, maghihiwalay tayo. Kasal na kayong dalawa ngayon. Ay, nanay, hindi ka naman marunong bumasa. Basta alamin mo ito, si Ethan ngayon ay aming pamilya, 100%, tunay na manugang na nakatira sa bahay. Tapos, sa totoo lang, hindi lang ito ang sertipiko ng kasal. Nang pumunta kami sa mga autoridad ngayong araw, naghanda rin ako ng ibang bagay. Kaya, hindi ba dapat tawagin mo na akong nanay? Nanay, pakikuha naman ng tsaa. Wow, ang bilis mong umintindi ha. Isang regalo ng pagtanggap. Salamat, nanay. Ang isa pang nakatatanda na nag-aalaga sa akin ay hindi kawalan. Ang pagkakaroon ng isang mabuting anak na lalaki ay hindi rin kawalan. Kung gayon, hindi rin ako lugi. ano ba ang sinabi ko sa iyo? Si Clara at ang pabling na iyon ay magkasundong mabuti. Wala siyang balak na pakasalan ang anak mo. Alam mo ba? Tiya mo siya, pero wala siyang pakialam sa iyo. Eksakto. Kapag ang reputasyon ng isang babae ay nasira, hindi magtatagal bago siya maikasal. Clara, ipapakasal kita sa aking si Tanga. Kapag ikaw ay nakasal na, ipagbibili ko ang pabling na iyon. Gusto ko rin ang 3 ektarya ng lupa ng pamilya mo. Papaupuin ko ang anak ko sa iyo araw-araw. Nabagbog sa iyo hanggang sa halos mamatay ka. Oy, Clara. Ethan, pupunta ako sa kabilang baryo para magpalabas ng sanggol. Gabi na ako makakauwi. Nanay, kung gabi na kayong makakauwi ngayon, kami ni Clara ang susundo sa iyo. Ang bait mo naman. Ikaw na ang bahala kay Clara ngayon. Mauna na siguro ako. Mag-ingat ka sa daan. Pumunta si nanay para magpalabas ng sanggol.
Oo, kaya aakyat ka sa bundok? Sige ng Higgins ay may ipinadala na order. At malaki ang order. Konti na lang ang mga paninda natin sa bahay. Kaya kailangan kong umakyat ng bundok para mag-ipon ulit. Pero, wala ka bang ibang gagawin? Yun ay pwede namang hintayin pagbalik ko. Ang hirap naman yan. Ako na ang bahala. Ako na ang aakyat. Ikaw na lang ang mag-asikaso sa ibang bagay. Pagbalik ko, sabay na natin gawin. Mas mabilis yun. Hindi ako magtatagal. Bata, maaasahan ka rin pala. Pag-iisipan ko, lagi naman siyang maaasahan. Nanay, nasaan tayo? Tanga. Pumasok ka at makipaglaro sa asawa mo. Nandoon ang asawa mo. Asawa? Sige. Hanapin ang asawa. Sige na, bilisan mo. Hanapin ang asawa, makipaglaro sa asawa. Clara. Kapag ikaw at yang tandang iyan ay nagkatuluyan na, saka kita aayusin. Tulong. May tumulong. Marta, maaga pa naman. Anong ingay-ingay mo diyan? Kasalanan ko lahat ito. Kaninang umaga, sabi ni Tanga gusto raw niyang makipaglaro kay Clara. Pero pagpasok niya, naglock ang pinto at hindi na mabuksan. Paano kaya nangyari ito? Hindi ko rin alam. Ang alam ko lang, pasaway na si Clara. Ay sumisigaw ng malakas sa loob. Hindi ko alam kung ginamitan siya ni Tanga. Kasalanan ko lahat. Malakas yung batang tanggang iyan parang talabaw. Sana naman hindi talaga niya ginawa kay Clara. Kung sakaling nangyari talaga ang ganoon, masisira ang pangalan ni Clara. Huwag kayong nakatayo lang diyan. Bilisan nyo. Gibain ang pinto para mailigtas si Clara. Sige, umusog! Lumayo kayo! Tigil. Ay nako, Tanga. Buksan mo ang pinto. Tanga ka talaga. Pinsan mo siya. Paano mo siya napaiyak ng ganoon? Huwag kang gumawa ng kahit anong kalokohan, kahit na aksidente lang. Tanga, umatras ka. Huwag kang lalapit. Yung batang lalaking si Ethan, parang laging mahina ang dating niya. Pero, ang lakas pala niya. Kapag nakita na ng lahat, si Tanga at si Clara sa kwartong iyon, may nangyari man o wala, ang reputasyon ni Clara ay siguradong masisira. Pagkatapos, wala na siyang magagawa kundi pakasalan si Tanga. Ano ba ito? May tao ba dyan? Tulungan niyo akong kausapin si Tanga. Bigla na lang siyang pumasok at ninakaw ang aming timba ng kanin baboy. Dinaklot niya lang. Hindi ko talaga siya mapigilan. Clara, okay ka lang? Okay lang ako. Yung kanin ng baboy namin sa bahay, halos maubos na dahil kinain niya. Sobrang nag-aalala ako kung ano ang kakainin ng mga baboy ni Ginang Parker. Pinaghirapan kong tipunin ang kanin ng baboy na iyon. Kumakain si Tanga? Parang baboy? Parang noong bata siya. Talagang nasira ang utak niya. Tanga, hindi kita pinabayaan na magutom. Bagay ba ito para sa tao? Itong basura. Nanay, ang sarap nito. Kinailangan kong makipag-agawan para dito kanina. Itinago pa ito ni Clara at ayaw niyang bigyan ako. Nanay, dapat mo ring tikman ito. Clara Miller, ito ay tiyak na gawa mo. Tita Marta, hindi patas iyon. Sinisisi mo ang maling tao. Narinig mo siya mismo. Sinabi ni Tanga na kinuha niya ito sa akin. Sinabi ko na sa kanya na ito ay pagkain ng baboy. Ikaw. Ano ang alam niya? Tigilan mo ang pagkain niyan. Oh, Tita Marta, tumigil ka sa pagsigaw kay Tanga. Dahil mahal na mahal niya ito, mula ngayon, ipadadala namin ang kanin ng baboy ng pamilya namin sa inyo paminsan-minsan. Clara, ang bait mo. Ikaw. Hintayin mo lang. Tigilan mo yan. Kapag hinawakan mo pa yang dumi na yan, sampain man ako, babaliin ko ang mga binti mo. Ano? Martha, naglakas loob siyang maghintay hanggang sa umalis ako para lang bulihin ka ng ganito? Nanay, ayos lang ako. Bukod pa, nandoon naman si Ethan sa tabi ko. Hindi ako nasaktan. Wala naman akong gaanong nagawa, talaga. Nakakagalit. Clara, ang talino mo. Nalaman mo talagang may problema ang tubig. At naitrick mo yung Tanga na uminom ng pinagbabaran. Ang tanga-tanga niya kaya ang mga tao sa baryo hindi maghihinala na kaya niyang saktan ka.
Pangkaraniwan lang ang talino ko. Lahat yon dahil siya ay isang tunay na tanga. Tama, tanga siya. Ethan, kapag tapos ka ng kumain, umakyat ka at ayusin ang mga gamit mo mula sa kamalig at ilipat ang mga gamit mo sa kwarto ni Clara para matulog. Nanay, ano bang sinasabi mo? Pirmado mo na ang sertipiko ng kasal. Kasal na kayo sa batas. Natural lang na magsama kayo sa pagtulog. Masyado pang bata kami ni Ethan para dyan. Nanay, Bata, anong ibig mong sabihin? Noong kasing edad kita, ikaw na ang anak ko. pero Pero ano? Walang pero-pero. Tapos na usapan. Ethan, tapos ka ng kumain? Tapos na, nanay. Mabuti. Kung gayon, mag-impake ka na. Dito ka natitira. Ha? Anong ibig mong sabihin ng ha? Inaasahan mo bang ako ang maglilipat ng gamit mo? Hindi. Ako na ang gagawa. Clara, kumuha ka ng isda. malinis na ako. Ikaw na lang siguro ang maligo. Habang nag-iimpake ako, naligo na ako. Kung hindi ka sigurado, pwedeng tignan mo. Kung sa tingin mo may dumi ako kahit saan, maghihilamos ulit ako. Mukha siyang inosente at dalisay, at bata pa lang siya. Paano ko siya pagsasamantalahan? Kasalanan ito. Oy! Anong ginagawa mo? Pinatitignan ko lang. Ay, hindi. Okay lang. Ikaw? Ikaw. Mukha ka namang malinis na. Ikaw, mabango ka rin naman. Binibiro ko lang siya. Hindi ko inaasahang ibabalik niya sa akin. Heto, Ito, ang kontrata ng alipin mo at ang sahod mo. Ingatan mo ito. Kung mawala ito, wala ka nang magagawa. yung kontrata ng alipin. Ayos lang. Binili mo ako. Bakit mo ako binabayaran? Sinabi ko na ito dati. Pwede kang umalis, kahit kailan. Ang dami mo nang nagawa para sa akin, kaya syempre, kailangan kitang bayaran. Pero kakapirma lang natin sa sertipiko ng kasal natin. Kung gusto mong umalis ngayon, kailangan mong maghintay ng konti. Clara, ako. Antok na ako. Matutulog na ako. Kailangan kong gumawa ng kolorete bukas ng umaga. Dapat magpahinga ka rin. Kaya sa mundong ito, may kabaitan talagang walang dahilan. Ang mga order mula sa lungsod ay tumaas pa ng 20%. Kami ay medyo kulang sa taong ngayon. Huwag kang mag-alala. Kahit na magkatabi tayong nakahiga, hindi ako gagawa ng anuman na mabangis sa iyo. Gusto ko talagang makita kung ano ang tinatawag mong mababangis na gawa na maaaring gawin. Ang mukha ni Ethan, ang gwapo talaga. Kaya pala noong nakaraang buhay ko, napasunod niya ang isang tulad ni Chloe Jones sa kanyang mga paa. Umaga na. Marami tayong trabaho ngayong araw. Dapat na akong bumangon. Nanay, nandito na kami.
Maaga pa lang? Naubos ba ang paninda? Ganito karami? Siyempre naman. Hindi pa kasama ang mga order para sa supply. Nakabenta kami ng 27 bote ngayon. Karamihan ay yung maliliit, kasama ang pampaganda, at ang kolorete ang pinakamabenta. Dagdag pa ang kinita ni Clara sa pag-aayos ngayong araw. Sa kabuuan, nakakuha kami ng 800 piso at 32 piso. Ganun karami? Talaga? Ethan, wow, ang galing mo. Ang daming account. Masakit na sa ulo pag tiningnan lang. At ang bilis mong naayos lahat. Hindi naman ganoon karami. Hindi, ikaw ang kahanga-hanga. 800 piso. Noong hindi pa ako naghihirap, ang buwan ng allowance ko ay 1,000 piso lang. Ngayon, sa loob lang ng isang araw, ganito karami ang kikitain natin. Ipinapakita talaga nito na siya ay isang likas na negosyante. Nanay, sa perang ito, mula ngayon, hindi mo na kailangang magpakapagod pa. Ang pamilya natin. Mabuti. Ang galing ninyong dalawa. Maaga ba akong mag-e-enjoy sa buhay? Ang anak kong si Ethan ay matalino mula ng isilang. Malaki ang kinabukasan niya. Ang bait nila sa akin. Kung mananatili ako dito, magpakailanman. Nanay, Clara, ako na ang magluluto ng hapunan ngayong gabi. Hoy, Ethan! Naubos na ang tubig. Ako na ang kukuha ng ilang timba. Ako na. Ikaw ang magluluto. Ang ganitong mabigat na trabaho. Pero ako lang ang lalaki sa bahay. Ako ang dapat pumunta. Ako na. Hindi, ako na. Ako na ang gagawa. Ako na. Ay, naku naman. Hindi ko na kayang panoorin ito. Bakit hindi na lang kayong dalawa ang pumunta? Magkasabay kayong bumalik at magluto. Si. Okay. Ako na ang magdadala kay Juanala. Ikaw pala. Nagdala ka pa ng mga katulong mo para mag-igib ng tubig? Ikaw pa ang nagbubuhat ng timba? Kung may hindi nakakaalam, akala'y katulong mo siya. Wala kang pakialam. Ikaw. Napaka-ignorante na babae sa nayon. Walang modo. Clara, mahaba ang pila. Ako na ang magbubuhat. Ay, ang sipag mo naman magpasikat. Nagmamadali ka pang magbuhat ng timba para sa kanya. Pero kung iisipin, isa, walang modo, yung isa naman, social climber. Bagay na bagay kayo. Ako na ang paggalitin mo kung gusto mo, pero wag mong babastusin si Clara. Anong pinagtatawa mo? Tumatawa ako sa isang hamak na alipin na tulad mo na, nang mamataas pa sa lahat. Binili rin naman siya. Gaano ba siya kataas sa akin? Kahit katulong ako, marunong akong rumespeto. Hindi katulad mo, isang katulong na nagaas ng maharlika, isang kahiyahiyang paggaya, at isang malaking katatawanan. Ikaw? Tungkol naman sa kontrata ng alipin ni Ethan, ibinalik ko na sa kanya iyon matagal na. Hindi na siya katulong. At saka, mas matangkad pa siya sa'yo, mas gwapo pa sa'yo, at mas lalaki pa siya kaysa sa'yo. Kaya, paano mo siya matatawaan? Mukhang talagang marunong magpasikat ang pabling na ito para mapasaya ka. Anong problema? Si Chloe ba ay hindi ka na nasa-satisfy? Ikaw? Mga walang hiya. Seryoso? Kaya mo ba o hindi? Ang tagal mo na riyan mag-isa. Sige na, bilisan mo. Kung hindi mo kaya, hayaan mo ang iba. Dahil lahat ito sa babaeng iyon, si Chloe. Pinapabalik-balik ako sa pagitan ng akademya at ng nayon at hindi pa ako pinapakain ng sapat. Ngayon, wala na akong lakas para umigib ng tubig. Clara, ang kahabag-habag niya. Sino ba ang nakakaalam kung gaano pa siya katagal? Uwi na kaya tayo at magpahinga. Huwag magmadali. Panoorin ang isang duwag na nahihirapan sa balon ay talagang nakakaaliw. Buti na lang hindi natin siya binili noon. Sa lakas na meron siya, mas mahina pa siya kaysa sa isang babae. Kung ang kama ni Chloe ay medyo mataas lang, malamang hindi pa siya makakaakyat. Clara Miller, huwag mo akong ipitin. Umalis ka. Kung hindi mo kaya, huwag kang humarang sa pila. Victor Vance, sa aking nakaraang buhay, ikinahiya mo ang aking mababang pinagmulan at iniwan mo ako nang ako'y may sakit. Hinayaan mong ang iyong kabit, si Chloe, ay pumasok at pumalit sa aking pwesto
at sirain ako. Ngayong ako'y muling isinilang, sisiguraduhin kong malaman mo kung sino talaga ang walang kwenta. Ikaw na talunan. Clara, ako na ang bahala diyan. Tara na. Umalis ka, nakaharang ka. Clara Miller, Ethan Brooks. Hintayin mo lang pagkatapos kong pumasa sa pagsusulit ng imperyo. Para sa ginawa ninyo ngayon, papaluhurin ko kayong dalawa ng 3 araw at magmakaawa sa aking kapatawaran. Ayoko na sa'yo. Eh di umalis ka. Ginang Parker, anong nangyari? Clara, yung lalaki ko. Sabi niya, matanda na ako at mukhang pagod. Daw, nakakasuka raw siya kapag ako ang nakikita. Di ko na kaya ang ganitong buhay. Ginang Parker, di naman dapat ganyan kaasar sa ganyang bagay. Bakit di ka muna pumunta sa bahay ko? Tara na. Ginang Parker, tingnan mo ito. Wow. Ako ba yan talaga? Clara, ang galing-galing mo talaga. Ang mukha ko, mas maganda pa ito kaysa nung araw ng kasal ko. Naku, Ginang Parker, maganda naman talaga ang mga katangian mo. Lalo lang lumalabas yan sa kaunting pampaganda. Ginang Parker, tandaan mo ang sinasabi ko, lalo na sa panahong ganito. Kailangan nating mga babae na lalong maging mabuti sa sarili natin. Umuwi ka lang at gawin mo ang dati mong ginagawa. Huwag kang magluto para sa kanya. Maniwala ka sa akin, pagkalipas ng ilang araw, magmamakaawa yan sa'yo. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Kung maglakas loob pa siyang sumagot sa akin, hihingi ako ng diborsyo. Tingnan natin kung sino ang matatakot. Clara, Hoy! Ginang Parker! Ginang Parker, anong nangyayari ha? Ang saya-saya mo. Ang kinis-kinis mo ngayon. naku, Clara, ang galing-galing mo talaga. Kagabi pag uwi ko, ginawa ko lang yung sinabi mo. Hindi ko siya pinansin. Umupo lang ako roon, ngumingiti sa salamin. Humihimig pa nga ng konti. Nung una, nagbubulong-bulungan siya. Pero nung nakita niyang hindi ako nagpapatol, tumahimik na lang siya. Hindi naman nagtagal. Bago siya nagsimulang sumilip ng sumilip sa akin. Ginang Parker, sige, upo ka. Kwentuhan mo ko. Bigyan muna kita ng tubig. Kaya, 5 araw ko siyang pinagtripan. Walang laba, walang luto para sa kanya. Tapos kaninang umaga, binanggit ko yung salitang diborsyo. At hindi mo maiisip ang nangyari. Ano? Nagpanik talaga siya. Nakiusap siyang huwag akong umalis. Agad-agad. Ang galing naman. Congratulations, Ginang Parker. Clara, utang ko ito lahat sa'yo talaga. Hindi lang sa payo, kundi sa pagpapaganda mo sa akin. Kaya, yung ginamit mo sa akin nung huli, yung mga kosmetiko, meron ka pa ba? Gusto ko sanang bumili. Mula ngayon, dapat mas alagaan ko na ang sarili ko. Tama na yung pagiging matandang bruha? Siyempre naman, oo. Ethan, bilisan mo. Kunan mo si Ginang Parker. Yung bagong batch natin ng kolorete sa labi at pampabasa. Tingnan mo ang maputlang balat ko. Salamat sa Diyos, ginamit ko ang pampabasa ni Clara. Ang ganda-ganda mo nga ngayon. Kanina nang makita kita, halos hindi kita nakilala. Talagang magaling si Clara. Ang galing talaga. Gusto ko ring bumili ng isang garapon para subukan. Di kami rin, gusto namin. Ako rin? Kayo, pumunta kayo kay Ethan para umorder. Tara na, umalis na tayo. Chloe, nandito ka pala? Hoy, Clara, bakit hindi mo ginagamit ang sarili mong produkto? Tingnan mo si Chloe. Ang ganda ng mukha, ang ganda ng katawan. Kahit walang ginagamit, kumikinang pa rin siya. O ginang, huwag ninyong pag-usapan ng ganyan si Clara. Pero syempre, ang mukha ng tao ay ipinanganak na ganyan. Kung magiging maganda ka lang sa paglalagay ng krema, edi sa buong mundo, wala nang pangit na babae. At saka, hindi naman niya ginagamit ang sarili niyang produkto. Hindi ba kayo natatakot na mabulok ang mukha ninyo sa paggamit niyan? Ikaw! Maganda si Clara. Maganda ang mga katangian niya at mabait ang puso niya. Sa paningin ko, mas maganda siya kaysa sa mga taong maganda lang ang itsura. Pero masama ang puso, mahilig manira ng iba. 1,000, hindi, 1,000,000 beses na mas maganda. Ethan, ikaw, sino ang tinatawag mong masama? Hindi ko alam kung sino ang masama. Magpaliwanag ka ngayon din. Clara. Naku, nakakatakot siya. Ang pangit at masamang babaeng ito. Hindi naman ako kakagatin nito. Ano? Ikaw, Nakumpleto ko na ang lahat ng order.
Balik na tayo sa loob. Para sa mga umorder, sumama kayo sa amin para kunin ang kolorete ninyo. Tara na, tara na. Kayong mga ito, Tara, tignan natin. galit na galit ako. Nanay, Huwag kang umiyak. Sinabi ba talaga ni Ethan yan tungkol sa'yo? At si Clara rin? Ano bang magandang produkto ang pwedeng ibenta ng pamilya niya? nanay, hindi ko na talaga kaya to. At huwag mong kalimutan ng itulak ako sa tubig. Si Ethan ang nagtulak sa akin. Alam ko, anak. Pero ano bang magagawa natin? Ngayon, ang buong baryo ay nasa ilalim na ng kanilang kapangyarihan. Ano ang silbi ng pagpapalapit lang sa kanila? Kung ang mga produkto niya ay may problema, Binibini. Binibini. Ang mainit na tubig para sa iyong foot bath ay handa na. Kanina, hindi ko maiwasang marinig ang iyong mga alalahanin. Binibini, ang kolorete na ibinebenta ni Clara ay gawa lang sa mga ligaw na bulaklak at halaman na pinaghalo-halo ng walang ayos. Hindi pa ito nasubukan ng mga eksperto. Kung hindi wasto ang paggamit, maaari itong magdulot ng pangangati sa mukha. At pantal, posible talaga yan. Hindi ko inakalang ang isang munting alipin na tulad mo ay magiging matalino. Mag-iikot ako sa baryo at ikakalat ang balita. Tingnan natin kung paano sila makakapagbenta pagkatapos. Ang pagkalat lang ng chismis sa ating baryo ay hindi sapat. Kung maikakalat natin ito sa mga kalapit na baryo, kapag sapat na ang chismis, maaaring sirain siya ng mga bulong-bulungan. Pagdating ng panahon, ang kanyang negosyo ay masisira. Gawin natin yan. Clara, tungkol sa pampabasa mo. May problema ba ito? Ginamit ko at ngayon nangangati ng husto ang mukha ko. Oo nga, Sinubukan ko rin at pinatuyo nito ang balat ko. Sabi ng kamag-anak ko sa kabilang baryo, may kumakalat na chismis ngayon na ang paggamit ng kolorete mo ay sumisira sa kutis. tama. Kami ay natatakot ng gamitin ito ngayon. Bakit hindi? Ibalik nyo na lang ang pera namin. Oo, ibalik nyo. Ako, si Clara Miller, ay lumaki sa pangangalaga ninyo, mga ginang. Kung anong klaseng tao ako, naniniwala akong alam ninyong lahat. Lahat magpahinahon lang kayo. Lubos ang tiwala ko sa aking mga produkto. Kung may alinlangan pa rin kayo, maaari kayong pumila dito para sa refund. Basta galing ito sa aking tindahan at nakalista ito sa ledger. Kahit na nagamit na, maaari ninyong mabawi ang inyong pera. Sa wakas, nagsimula na ang negosyong ito. Sa pagkalat ng chismis na ito, Sino pa ang bibili sa atin ngayon? ay, nanay, sige na. Ganun talaga ang negosyo. May panahon ng pag-akyat at pagbaba. Naniniwala ako na maayos ang ating mga produkto. Kung hindi, ang mga order mula sa lungsod ay hindi patuloy na dumarating. Oo, nanay. Dapat mong pakinggan si Clara. Lagi siyang tama. Pagod na ako. Kayo na ang bahala sa paglilinis. Uuwi na ako. Clara, Ano ang sitwasyon? inimbestigahan ko na. Talagang ang pamilya Jones ang nasa likod nito. Pinakalat pa nila ang mga chismis sa mga kalapit na baryo. Dapat ba tayong pumunta doon at sabihin ang ating saloobin? Huwag kang pumunta. Walang saysay. Kung naglakas loob silang gawin ito, tiyak na winasak na nila ang ebidensya. Kung pupunta tayo ngayon, magbibigay lang tayo sa kanila ng mas maraming bala. Ano ang gagawin natin? Hindi tayo pwedeng umupo lang at hayaan silang manira sa atin. Ang pamilya Jones ay bulok, at ang pagkalat ng kasinungalingan ay talagang para sa kanila. Pero ang manghikayat ng ilang baryo sa kampanya ng paninira, wala silang utak para doon. Ito ay may mga bakas ng mga daliri ni Victor. Dahil lahat sila ay nag-iisip na ang aking mga produkto ay hindi maganda, kailangan ko lang patunayan na mali sila. Mag-isa ka? Naiintindihan ko. Salamat sa pag-imbestiga nito. Aba,
Tingnan mo kung sino ang narito, Chloe. Victor! Dito mo na lang labhan. Aba, kung hindi man si Chloe, ano, hindi ka maglalaba ngayon? Si Victor kasi, naawa sa akin, buong araw nagbuburda, tapos maglalaba pa. Kaya ngayon, sinadya niyang tumulong sa paglalaba. Hindi ba, Victor? Ang sweet naman. Kagabi, buong gabi akong tumulong sa walang silbing Felix sa pagkopya ng mga teksto. Akala ko, pag uwi ko dito, ay makakapagpahinga ako, pero mas nakakapagod pa pala. Yung katabi ni Ethan? Sino yung magandang dalagang yon? Narinig ko maraming isinusoli ang pamilya ni Clara kamakailan. Baka naman nauubusan na ng pera si Clara, tapos si Ethan, nakahanap na ng bagong babae. Yang pasaway na yan. Ang kapal ng mukha niyang magtaksil kay Clara sa likod nito. Hintayin mo lang, pag nahuli ko siya. Huminahon po kayo, Ginang. Magandang palabas ito. Anong nangyari, Ginang Parker? Saan nanggaling itong walang hiya? Naglakas loob pang agawin ang lalaki ni Clara. Ikaw, walang utang na loob na hamak. Ngayon, si Clara ang pinaka nangangailangan sa'yo. Paano mo nagawa, sa panahong ganito, humanap ng ibang babae? At ngumingiti ka pa. Kilala kita. Mabuti kang bata. Ito siguro ang walang hiya na babae na nulsol sa'yo. Umalis ka dyan. Umalis ka dyan. Huwag mo siyang saktan, Ginang Parker. Ako ito. Ako si Clara. Ikaw nga talaga, Clara? Ako ito. Paano ka naging napakaganda ngayon? Hindi kita nakilala. Clara! Ikaw nga talaga. Paano ka naging napakaganda ngayon? Mas maganda pa sa diwata sa larawan. Sabihin mo sa amin, paano ka napakaganda? Ah, ako? Ginamit ko lang ang mga bagay na sarili kong gawa, tulad ng pampabasa at pampaganda. Ang daming bumalik na produkto sa amin, hindi ko na maibenta pa sa iba, kaya ako na lang ang gumamit. Naku, baka yung akin ang ginagamit niya? Kung alam ko lang, hindi ko sana binalik. Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Gayunpaman, dahil napakaraming binalik na produkto sa amin, hindi ko mauubos lahat. Kaya, kinuha ko ang feedback ninyong lahat at pinaigting ang formula. Kung hindi kayo naniniwala sa produkto ko, maniwala naman kayo sa mukha kong ito. Huwag kayong mag-alala. Hindi gagawa ng masama sa inyo si Clara. Kung naniniwala pa rin kayo sa amin, maaari pa rin kayong umorder. Kukuha ako ng isa. Ako rin. Eddie. Mga binibini, sumama kayo sa amin para kunin. Sinisiguro ko, pagkatapos gamitin, magiging kasing ganda ninyo, si Clara. Tara na. Tara na. Sino ang mag-aakalang ang ignorante na babae sa nayon ay may talino pala? Kung ikukumpara, mukhang naiinggit at hangal si Chloe. Ang sabi-sabi, yung mga tao mula sa kabilang baryo ay pumipila para umorder ng pampabasa ni Clara. Ganoon ba kagaling ang mga gawa niya? Ang pangunahing sangay ng mga Miller ay talagang umuunlad. Nagkaroon sila ng isang napakagaling. Napasaway na kayang kumita ng pera. Tama ba? Gaya ng inaasahan ko, kapag sumikat na ang negosyo, biglang tataas ang demand. Kami lang ni Nanay at Ethan ay napupuno na kami. Kailangan na talaga nating mag-isip ng dagdag na tao. Naku naman, apo kong mahal, talagang nagtagumpay ka. Ang ganda mo, ang galing mong kumita ng pera. Ikaw ang pinakamagaling sa buong baryo. Ganyan ang aking panganay na apo. Totoo iyan, Clara. Tingnan mo kung gaano ka nakagaling ngayon. Buong pamilya Miller ay ipinagmamalaki ka. Lola, Tita Marta, hindi kayo dumadalaw ng walang dahilan. Sabihin nyo na lang kung ano ang pakay nyo. Clara, iya. Nag-aalala lang ang tita mo, na ikaw at ang nanay mo, isang walang magawa na balo at ulila, ay madaling maging target ng mga nang-api. Kaya, alam mo, si tanga namin, siya ay. Tita Marta, ilang beses ko pa bang kailangang sabihin? Yang basurang tinatawag mong anak, ayokong makialam sa kanya. Bukod pa riyan, may Ethan na ako. Asawa ko na siya. Paano ako magpapakasal sa iba? Siya ay wala ng iba kundi isang munting alipin na binili mo lang sa kalye. Walang saysay iyan. Bakit pa natin siya pag-aaksayahan ng salita? Ito ang kontrata na nilagdaan ng nanay mo noon pa. Nakasulat lahat dito ng malinaw. Ikakasal ka kay Tanga. At saka, ang lupain at bahay ng pamilya nyo ngayon ay mapupunta sa pamilya Brooks.
Tingnan mong mabuti. Kapag natapos ka na, maghanda ka. Sa ikawalo ng susunod na buwan, ikakasal ka kay tanga. Kung maglakas loob kang tumanggi, iyan ay walang galang sa magulang. Kung sasawayin mo ang kontratang ito, ire-report ka namin sa mga autoridad. Maria, nang mamatay ang asawa mo, nakiusap ka sa amin na tulungan kang makuha ang pensayon. Ito ang kontrata na pinirmahan mo mismo. Hindi ka naaatras ngayon, di ba? Clara, Ito, pirma talaga ito ni nanay. Pupuntahan ko si Alcalde Tomas. Babalik ako agad. pumayag lang ako na ibigay sa iyo ang kalahati ng pensyon. Kailan ko nangako na ibibigay sa iyo ang bahay at lupa? At ipakasal si Clara sa tangang si Tanga? Sinasamantala mo ako dahil hindi ako marunong bumasa. Hindi ka marunong bumasa. Nangangahas ka pang magsalita ng katarantaduhan. Nakasulat dito ng malinaw. Ang marka mo ang nagpapatunay nito. Eksakto. Kung hindi dahil sa amin, na kumilos para sa iyo noon, hindi mo makukuha ang pensayon ng madali. Hayaan mo na pinalaki ang pasaway na ito sa lahat ng mga taon. Ngayon ang hinihiling lang namin ay para sa kanya, napakasalan ng anak ko. Ano naman ang masama kung mananatili ito sa pamilya? Diyos ko, sinisikap mo bang patayin kaming dalawa? Wala ka bang respeto sa batas? Nanay, hindi ko hahayaang makalusot sila dito. Lahat, halika at tingnan ninyo. Sina Clara Miller at ang kanyang ina ay sinusubukang tumakas sa kanilang utang. Clara Miller, binabalaan kita. Kung hindi mo tutuperin ang kontratang ito, isusuko ko kayong dalawa sa mga autoridad. Ikaw at ang nanay mo ay mabubulok sa bilangguan. Ano ba ang nangyayari? Alcalde Tomas, nabasa ko na ang kontratang ito. Hindi lang sinasabi nito na ang pangunahing sangay ng mga Miller ay nadaya sa kalahati ng kanilang pensyon. Pinipilit din sila na isuko ang lahat ng kanilang lupa at ari-arian. At pinipilit nito si Clara na kapag siya ay nag-18 taong gulang na, pakasal kay Tanga. Marunong kang magbasa? Oh, Alcalde Thomas, kahit natanga man ang nanay ko, hindi niya kailanman ibibigay ang lahat ng pag-aari namin sa kanila nang basta-basta. Malinaw na ito ay isang panloloko. Ako, si Maria Miller, kahit gaano man ako kaignorante o hangal, hindi ko sasaktan ang aking anak na si Clara sa pagpapakasal sa hangal na si Tanga. Kailangan ninyong ipagtanggol kami. Ano ba ang mali dito? Malinaw na nakasulat lahat dito. Kahit pa kami ay lumapit sa mga autoridad, kami ang nasa tama. hindi naman sigurado. Nang mawalan ng asawa si nanay, siya ay labis na nalungkot at hindi siya marunong magbasa. Sinamantala ninyo ang kanyang kahinaan at nilinlang siya na pumirma. Ito ay walang iba, kundi hayagang panggigipit. Ayon sa batas, ang mga ari-ariang nakuha sa pamamagitan ng panloloko ay hindi kinikilala ng mga autoridad. Ikaw, ano ba ang alam ng isang munting alipin na tulad mo? Malinaw na nakasulat dito. Kahit ang ari-arian ng kanilang pangunahing sangay ay pag-aari ng aming pamilyang Brooks. At ang si Clara Miller ay dapat pakasal sa anak ko. Gusto mong pakasalan ko ang anak mo? Panaginip lang yan. Ito ang sertipiko ng kasal na inirehistro namin ni Ethan sa mga autoridad. Mayroon itong opisyal na selyo. Alcalde Thomas. Pakitingnan naman po. Ang sertipikong ito ng kasal ay tunay. Ikaw na walang hiya na maliit na patutot. Ang lakas ng loob mong gumawa sa likod namin at kumuha ng sertipiko ng kasal kasama ang munting aliping ito. Hindi lang yan. Dahil nandito na ang lahat ngayon, nais kong hilingin kay Alcalde Thomas na maging saksi para sa amin. Mula sa araw na ito, puputulin na namin ang lahat ng ugnayan sa pamilya Miller. Mula ngayon, magkanya-kanya na tayo. Hindi na kami makikialam sa buhay ng isa't isa. Tanga kang bata ka. Paano mo nagawang banggitin ang pagputol ng ugnayan? Iyan ay lubos na walang galang sa magulang. Ang aking panganay na anak na namatay ng napakalungkot sa larangan ng digmaan. Tingnan mo ang klaseng asawa ang pinakasalan mo at ang anak na pinalaki mo. Huwag mong isali ang tatay ko dito. Kung hindi ka naging ganoon kakampi noon at pinilit ang tatay ko na pumalit sa tito sa digmaan, hindi siya mamamatay ng napakasakit doon, ni hindi namin maibalik ang kanyang bangkay. Clara, walang utang na loob na hamak. Tumahimik ka ngayon din. Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Lola. Kung susunod ka ngayon at pakakasalan ang anak namin, baka sakaling patawarin ka namin. Kung hindi, kapag nagreklamo talaga kami sa mga autoridad, magsisisi ka at huli na ang lahat. Ah, talaga? Ang kontratang ito ay ebidensya ng iyong panloloko at pandaraya. Kapag tiningnan ito ng mga autoridad, sino ang makukulong ay hindi sigurado. Matandang ginang Miller, Martha, ang pananakot sa isang walang magawang balo na hindi marunong bumasa at paglilinlang sa kanya para pumirma ng kontrata, iyan ay mali talaga. Tungkol naman sa usaping kontrata, kalimutan na lang natin ito.
Paano naman ang kasal ni na Clara at Tanga? Itinulak ninyo ang walang magawa na balo at ulilang ito sa ganitong suliranin. Iyan ay tunay na kasamaan. Hindi talaga matiis. Dahil nagdesisyon na sina Clara at ang kanyang ina, ako rin ay magiging saksi sa dokumentong ito ng paghihiwalay. Mula ngayon, ang inyong dalawang pamilya ay wala nang kinalaman sa isa't isa. Magaling, Alcalde Tomas. Oo, talagang magaling. Napakaganda nito, nanay. Ang matandang Ginang Miller at si Marta ay tunay na hindi makatao. Pag-agaw sa kanilang bahay at lupa at pagpilit sa kanya na pakasalan ang tangang iyon. Walang katarungan sa mundong ito. Oo, ang mga taong itim ang puso, bulok. Ano ba ang pakialam ninyo? Oo, paalisin sila. Umalis kayo dito. Layas. Sige, umalis na kayo dito. Kayong mga tao. Ito ang inuman. Ang ganda ng araw. Sa wakas, natapos na ang lahat ng ugnayan natin sa pamilyang iyon. Clara, hindi na sila muling mag-abala sa atin, di ba? Nanay, si Alcalde Thomas ay pinunit ang kontratang iyon sa harap ng lahat kanina. At saka, nasa atin ang sertipiko ng kasal natin. Hindi na nila ako mapipilit na pakasalan ng sinuman ngayon. At ang opisyal na dokumento ng paghihiwalay ay inilabas ng mga autoridad mismo. Si Alcalde Thomas ang naging saksi para sa atin. Nanay, pwede ka nang magpahinga ngayon. Tama siya, nanay. Bilang nag-iisang lalaki sa bahay na ito, mula ngayon, hindi ko hahayaang may mang-api sa inyo muli. Ethan, ikaw talaga ang nagligtas sa atin kanina. Marunong ka palang magbasa? Nakapag-aral ako ng ilang taon noong bata pa ako. Ay, edukado ka pala? Matalino si Ethan at marunong siyang magbasa. Siguro galing ka sa magandang pamilya, ano? May isa pang ulam sa kusina. Kukunin ko na lang. Ako na ang kukuha, nanay. Wag. Ethan, tungkol sa nangyari kanina, salamat. Hindi mo kailangang maging formal sa akin. Ang pangako ko sa iyo ay nananatili. Ngayong ang pamilya natin at ang mga Miller ay tuluyan ng naghiwalay, hindi na nila ako mapipilit sa kahit ano. Kung gusto mong umalis, pwede tayong magdiborsyo anumang oras. Ikaw, ganoon na ba ka-eager na hiwalayan ako? Siyempre naman. Ethan, ano yon? Gusto kita. Kung hindi ka mag-aalangan, okay lang sa akin ang kahit ano. Ano? Si, Pwede akong manatili. Pwede akong maging asawa mo. Okay lang sa akin ang kahit ano. pero bata ka pa. Baka mas mature na ako kaysa sa iniisip mo. Ang alam mo, ang hindi mo alam, B, naiintindihan ko lahat. Ano? Nag-aaway ba kayong dalawa? Clara, baka sa tingin niya, hindi ako karapat-dapat. Hindi ko yan sinabi. Natutuwa lang ako na hindi ka nababahala na nandito ako. Pamilya na tayo ngayon. Wala namang ganoon. Ang mabahala sa'yo. At ikaw, Clara, lagi mo namang pinapahirapan si Ethan. Hindi ko siya pinapahirapan. Hindi ako pinapahirapan ni Clara. Nanay, nakikita mo ba ang ibig kong sabihin? Narinig ko. Sana naman pinapahirapan niya ako. Ethan, ano ba ang sinasabi mo? Hindi mo pwedeng basta sabihin ang mga ganyang bagay. Gusto ko lang napahirapan mo ako. Nanay, tingnan mo ang sinasabi niya. Si. Ngayong pareho kayong nandito? May seryosong bagay akong gustong pag-usapan. Buong gabi akong nag-isip tungkol dito. At napagpasyahan ko na. Napapag-aralin si Ethan sa lungsod. Naaalala kong sinabi mo sa akin na pinalayas ka sa inyong bahay, na droga, at napunta sa mga kamay ng mga ngalakal ng alipin. Paulit-ulit kong iniisip ito. At ang pagsubaybay mo sa akin at kay Clara sa buong maghapon, nagtatrabaho sa negosyo ng kolorete, ay hindi talaga tama para sa akin. Tingnan mo, ako,
Si Maria ay maaaring hindi nakapag-aral, pero alam ko na dapat may malaking pangarap ang isang lalaki. Kaya ito ang iniisip ko. Kami ni Clara ay maaaring mag-ambag para mapag-aral ka. Ano sa palagay mo? May pinag-aaral na naman tayo. Gagawin ko ang anumang sabihin ni Clara. Sa aking nakaraang buhay, ako at si nanay ang nagpalaki kay Victor. Walang utang na loob na hamak na yon. Nagpagal kami ng husto para lang mamatay ng napakasakit sa huli. Pero si Ethan, hindi siya si Victor. Ethan, dapat kang mag-aral. Pero, ang lahat ng ito, Mula ng unang beses kitang makilala, alam kong espesyal ka. Karapat-dapat kang magkaroon ng kinabukasang iyong gagawin. Bukod pa riyan, ang maliit na negosyong ito ng pamilya, kaya na namin ni nanay. Mag-focus ka lang sa pag-aaral mo. Magtagumpay ka. may away ng pamilya akong kailangang ayusin. Sa bandang huli, hahanapin din nila ako. Sa kapangyarihan at impluensya, hindi lang ako makakaganti, kundi mapoprotektahan ko rin sila. Siya, mag-aaral na ako. Clara, anong ginagawa mo? Ang nanay ko. Noon, nasunog ang kamay niya dahil kay Ginang Jones. Hindi naman halata ang peklat, pero alam kong nasasaktan pa rin siya sa kalooban. Kaya, gusto kong gumawa ng pampahid sa peklat. Pero itong formula, parang may mali. Patingin nga. Angelica, tumutulong ito sa paggaling ng iyong balat. Ang white atractylodes ay tumutulong magpawala ng peklat. Tungkol naman sa formulang ito, mas para sa pangangalaga ng balat kaysa sa pagtatanggal ng peklat. Ang mungkahi ko ay dagdagan ito ng kaunting lithospermum at salvia. Pinapabuti nito ang sirkulasyon ng dugo habang mabisa itong pumipigil sa pagkakaroon ng peklat. Ethan, ang galing mo! 3 henerasyon ng mga doktor ang pamilya ko. Wala yon. Alam kong espesyal ka. Clara, gusto mo bang malaman? Ang tungkol sa nakaraan ko? Kung ibabahagi mo, nakikinig ako. Sasabihin ko sa'yo? Hindi ako makapaniwalang nangyari ito. Noon, ang mga magulang ko ay lubos na nagtiwala sa matandang apprentice na iyon. Hindi nila inakala, kahit sa kamatayan, na gagawin niya ang lahat para sa sinaunang formulang iyon at mawawalan ng pangunahing konsensya. Ganap niyang winasak ang aking pamilya. Pero yung lalaking Sun na binanggit mo, hindi ba siya ay opisyal ng mga autoridad? Kung gusto mong maghiganti at linisin ang pangalan ng pamilya mo, hindi yan madali. Noong may katayuan pa akong alipin, mahirap maghiganti. Pero nang makilala kita, tinulungan mo akong maging malayang mamamayan muli. Ngayon, may pagkakataon akong makapasa sa mga pagsusulit. Palagi kong hawak ang ebidensya para linisin ang pangalan ng aking pamilya. Kung magkakaroon ako ng pagkakataong makipagkita sa hari, malilinis ko ang pangalan ng aking pamilya at maitatama ang mga pagkakamali. Tutulungan kita. Magtatrabaho ako ng husto para kumita ng pera. Ikaw, mag-focus ka lang sa pag-aaral mo. Siya, Naku, bakit ba ako nakayakap na naman kay Ethan? Buti na lang maaga akong nagising. Kung hindi, nakakahiya sana. ingat. Ayos ka lang ba? Sa aking nakaraang buhay, ginawa ko ang lahat ng gusto ni Victor. Ibinigay ko ang lahat sa kanya. Hindi man lang ako nakatanggap ng tunay niyang pagmamahal. Kaya ito pala ang pakiramdam ng tunay na minamahal. Mukhang pagod na pagod ka talaga nitong mga nakaraang araw. Kung hindi, hindi ka maglalaro ng isip ng ganyan. Kamot mo. Madaming tao sa bayan. Hawakan ko ang kamay mo para hindi tayo magkahiwalay. Basta't nandito ako. Ligtas ka kahit saan tayo pumunta. Ay, Victor, nahihiya ako. Malapit na tayo sa gate ng akademya ni Felix. Kilala ako ng lahat doon. Mas mabuti sigurong hindi na ako pumasok kasama mo. Ang mga kaklase ni Felix ay galing sa mayayamang pamilya. Kung makita nila akong hawak-hawak ang kamay mo, paano na lang kung mag-asawa ako ng mas mayaman? Siya. Pupunta muna ako sa tindahan ng pagbuburda para ihatid ang aking trabaho.
Kung hindi lang dahil may gusto sa'yo si Clara, hindi kita papansinin. Anong ginagawa mo sa pinto? Nag-aaksaya ng oras. Gusto mo ng bugbog? Walang pagkain sa loob ng 3 araw. Ikaw ay isang walang kwentang basura. Ang kapal ng mukha mo. Kung muling lalabag ka sa patakaran, ipapabili kita ng kapatid kong babae sa isang bahay aliwan. Umalis ka dyan. Kino, Clara. Matagal ko nang gustong itanong, may masamang loob ka ba sa lalaking iyon, si Victor? Pwede mo namang sabihin iyon. Magtiwala ka lang sa akin. Masamang balita siya. Mula ngayon sa akademya, mas mabuti na lumayo ka sa kanya. Aalis na ako, Ginang. Ingat ka. Clara, narito ka na rin sa wakas. Kung masyadong matagal, ang bahagi mo sa pera baka akin na lang. Kumusta ang negosyo nitong mga nakaraang araw? Salamat sa iyong kolorete, noong nakaraan, nanatili ka pa upang tulungan akong pagtugmain ang mga damit sa iba't ibang estilo ng pampaganda. Ang mga ginang sa bayan ay hindi nasiyahan. Talaga? Siyempre, hindi lang naubos ang iyong kolorete. Pati ang aking mga damit ay mabilis na naibenta. Oh, tama. Nakagawa ako ng bagong produkto. Ano ito? Krema para sa peklat. Subukan mo muna. Tingnan mo kung paano ito gumana. Kung ito ay epektibo, gagawa ako ng marami para ibenta natin. Krema para sa peklat. Perpekto iyan. Sa mga panahong ito, sino ba ang walang ilang mga galos at pasa? Anong dalagita ang hindi nagnanais ng perpektong kutis? Sa tingin ko may amoy ako ng isa pang oportunidad sa negosyo. Nako, mahal ko, narito ka na. Anong nangyayari? Malaking order. Kakatanggap lang namin ng napakalaking order. Heto ang 8,000 piso bilang paunang bayad. Ang natitirang bayad ay sa loob ng 20 araw. At pagkatapos ninyong may hatid ang mga kalakal, babayaran ko ang natitira. Tandaan mo, kailangan ko ng 30 malalaking banga ng pampahid sa peklat. Sige, pangako ko yan. Ihahatid ko ito sa takdang oras. Garantisado. Garanisadong dekalidad. Magaling, magaling. Aalis na ako, kung gayon. Ingat po, Ginoo. Ligtas na paglalakbay. Clara, 20 araw lang. Sapat ba yun? Medyo masikip ang timeline, pero may plano na ako. Ang ratio ay 1:1, 1:1. Ilabas mo ito. Heto. Okay, tama yan, di ba? Ang bango. Clara, mahal. Halika rito. Tingnan mo kung tama ito. Tama ang amoy. Tama rin ang texture. Nagawa natin. Oo. Nakakagaan ng loob. Hindi na sayang ang araw natin ng pag-aaral. Mula ngayon, aasa na ako sa inyong lahat, mga ginang. Walang problema. Nagbabayad ka naman sa amin eh. At malaki pa ang bayad sa amin. Tama yan, Clara. Pwede kang magpahinga ng maayos. Gagawin namin ang mga ito ng maingat para lang sa iyo. Kapag nagtagumpay ka na, isama mo ang buong nayon sa pag-unlad. Oo, tama yan. Talagang tama. Mula ngayon, bawat pamilya sa aming ngayon ay magkakaroon ng karne sa hapag. Mabuti. Napakaganda nito. Nanay, pasok ka, pasok ka. Maupo ka. Sige na, umupo ka na. Ang mahal naman siguro nito. Nanay, huwag kang mag-alala sa gastos. Mahigit kalahating buwan kaming nagpakahirap. Nauna pa naming natapos ang order. Ang handa na ito. Ituring mo na lang na ako ang gumastos. Tama si nanay. Ako ang hindi gaanong nakatulong dito. Anak, anong kalokohan ang sinasabi mo? Nag-aaral ka sa akademya. Mahirap na iyon. Bihira ka lang makauwi. At saka, habang tulog na tulog kami ni Clara, ikaw, gabi-gabi kang nagpipino ng mga sangkap, naghihiwa-hiwalay, nagtatrabaho hanggang madaling araw. Akala mo ba hindi ko napapansin iyon? Iyon lang ang kaya kong gawin. Sige na, kumain na tayo. Ito para sa iyo. Nanay, kumuha ka pa. Kumain kayong lahat. Naririnig mo ba ako? Ikaw ang haligi ng pamilyang ito. Kumain kang mabuti, mag-aral kang mabuti, para maiahon mo kami ni Clara at mabigyan ng magandang buhay. Narinig mo si nanay. Hindi ito libre. Dapat mong ubusin lahat. Tagayan mo si nanay. Hoy, Victor. Si Ethan Brooks, kababayan mo, di ba? Balita, siya raw, ay ipinagbili sa isang probinsyana.
Naging manugang na nakatira sa bahay. Nakakahiya talaga, kahihiyan sa ating mga lalaki. Ang katulad niya ay nangahas na pumasok sa akademya at makapag-aral kasama namin. Sa hinaharap, kapag nalaman ng mga tao, hindi na ako makakaharap sa iba. Narinig ko, na 10 piso lang ang halaga niya ng ibenta. Masyado bang mahirap ang babaeng taga-nayon? O wala lang talagang kwenta siya? 10 piso hindi man lang makakabili ng isang libra ng baboy, pero nakabili ng isang buhay na tao. Paano ninyo masasabi na kayo'y mga scholar? Ang lahat ng inyong pinag-aralan, nasayang lang ang inyong pag-aaral. Nanay, huwag kang magalit. Hindi yan sulit. Paano mo kami masasabihan ng masasama? Ito'y lubos na kahihiyan sa aming dangal bilang mga iskolar. Eto, Eksakto. ang pagchismis sa likod ng isang tao ay hindi ba kahihiyan sa dangal ng isang scholar? Ang masasamang salita na nanggagaling sa mga bibig ng mga scholar na tulad ninyo ay biglang nagiging ginto? Kahit na ganoon, hindi nito matatakpan ang baho ng inyong mga bibig. Kayo, totoo nga pala, na ang mga babae at mabababang tao ay mahirap pakisamahan. Tara, uminom na tayo. Sino? Hoy, hindi! Hindi ako yun! Hindi ako yun. Ikaw ang sumabit sa akin, hayop ka. Seryoso, hindi ako yun. Siya ang gumawa. Nakita ko siya. Kaibigan, hindi talaga ako yun, kaibigan. Siya yun, kaibigan. Wala akong problema sa'yo, kaibigan. Mukha kang masayang masaya. Kapag nakikita mong napaparusahan ng masamang tao, nakakasatisfying talaga. Victor, malapit ka ba sa kanya? Para maging tiyak, dati kaming malapit. Pero sa buhay na ito, sigurado akong tapos na kami. Clara, pwede mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa history mo kay Victor? Panaginip lang yon. Gusto ko pa ring marinig yon. Ang buong sitwasyon na ito, nakakaloko, hindi ba? Walang kwenta talaga. Bulok ang ugali ni Victor. Halata naman iyan sa lahat. Salamat sa Diyos at napanaginipan mo iyon. Kung hindi, noong panahon na iyon, baka napakasalan mo na siya talaga. Sa ugaling katulad ni Victor, ipagkakanulo ka niya tulad sa panaginip mo at iiwan kang patay. Patay. May nasabi ba akong mali? Hindi naman. Ito lang. Hindi ko pa ito nasabi kanino man dati. Kahit isang salita. Hindi ko inakala na kung sakaling sabihin ko ito, may maniniwala sa akin. Naniniwala ako sa iyo. Oo, naniniwala ako. Naniniwala ako sa bawat salitang lumalabas sa bibig mo. Naniniwala ako sa lahat. Noong nakaraan, ninakawan mo ako ng halik. Ngayon, kinukuha ko na ang sa akin. Quits na tayo. Kaya, iniisip mo pa ring quits tayo? Kung ganyan ka, kalimutan mo na ang diborsyo. Wala kang pupuntahan. Hindi ko ninais ang diborsyo. Hindi ko binalak na umalis. Clara, huwag mo akong paalisin, okay? Ikaw mismo ang nagsabi. Walang bawian. Pupunta ka sa kabisera at mahaba ang biyahe. Kailangang ingatan mo ng mabuti ang sarili mo. Pipasa ako sa pagsusulit ng imperyo at babalik para pakasalan ka. Anong sinasabi mo? Hindi ba't mag-asawa na tayo? Pero may utang pa rin ako sa iyo ng tamang kasal. Ayon sa tradisyon ng pamilya Brooks, ang mga regalo sa pagpapakasal ay talagang napakahalaga. Marami kang tiniis sa mga araw na ito. Hindi naman. Sa lalaking kagaya mo, hindi ko iyon alintana. Ang tanging hiling ko lang ay na pagkatapos mong pumasa sa mga pagsusulit, hindi ka maliligaw ng ibang babae. Hindi kailanman.
Anong ginagawa mo? Hindi ka ba natatakot na may makakita? Gusto kong may makakita. Bukod sa iyo, sa buong buhay ko, hindi ako lilingon sa ibang babae. Alam ko. Dapat umalis ka na ngayon. O, kung hindi, hindi ka aabot sa himpilan bago dumilim. Siya. Hintayin mong bumalik ako. Pag-alis ni Ethan, lubusan akong nagtrabaho sa negosyo ko. Sa bakuran, naglagay ako ng isa pang mesa. Habang umuusad ang negosyo ko, kailangan kong umupa ng mas maraming taga-nayon para makasabay. Hindi nagtagal, kilala na ako sa ilang kalapit na nayon at maging sa mga karatig bayan bilang isang kilalang negosyante. Sa loob lamang ng kalahating taon, sa lahat ng pangunahing lungsod, may sarili na akong mga tindahan ng kosmetiko. Clara, nagsulat sa atin si Ethan. Ano ang sabi? Nakarating ba siya sa kabisera? Oo, sabi niya. Dumadalo siya sa mga pagtitipon ng tula at nakilala niya ang maraming kapwa estudyante. Ang daming salita sa papel. Iyon lang ang isinulat niya. May iba pa. Iba pang bagay. Tulad ng ano? Nanay, pakiusap. Oh, ako. Sa palagay ko, matutulog na ako. Clara, huwag kang mag-alala. Nakasisilaw ang kabisera, ngunit isang bagay ang naaalala ng puso ko. Naghihintay ka sa akin sa ating tahanan. Nangako ako sa iyo, at tutuparin ko iyon. Hindi ako titingin sa ibang babae. 71 araw na mula nang huli kitang makita. Nasasabi ka kang yakapin ka, halikan, at marami pang iba. Clara, isa pang sulat mula sa asawa mo. Iiwan na kita. Clara, hindi kita nabigo. Pumasa ako bilang nangungunang iskolar. Nang makilala ko ang hari, ipinakita ko ang ebidensya na ang pamilya ko ay maling inakusahan. Sa kabutihang palad, ang kanyang kamahalan ay matalino at makatarungan. Pinayagan niya akong linisin ang pangalan ng ating pamilya. Ang ating mga kaaway ay nakakulong na ngayon, nahatulan ng pang-aabuso sa kapangyarihan at pagwawalang bahala sa buhay ng tao. Sila ay pinatay sa taglagas. Sa oras na mabasa mo ito, kung maayos ang lahat, dapat ay pauwi na ako sa iyo. Mag-ingat ka, Victor. Bumagsak siya sa mga pagsusulit. Noong huli ko siyang makita, may kakaiba sa kanya. Umalis siya sa kabisera bago ako. Hanggang sa ako'y makabalik. Pakiusap, ingatan mo ang iyong sarili at si nanay. Clara, saan ka pupunta? Bumalik na si Ethan. Baliw na bata. Alam kong narinig mong bumalik na si Ethan, pero dahan-dahan ka, para hindi ka matisod. Mas mabilis pa siyang tumakbo kaysa sa kuneho. Chloe. Anak kong Chloe, sa wakas ay nakauwi ka na. Hinanap na kita sa lahat ng lugar. Nakita mo ba ang kuya mong si Felix? Kasama mo ba siya? Nancy, hindi yan si Chloe. Hindi siya. Si Clara yan. Go. Ikaw ay si Clara Miller. Ikaw ang pinakaayaw ng anak kong si Chloe. At ganoon din ang galit ko sa'yo. Nancy, uwi na tayo. Ayaw kong umuwi. Halika na. Umuwi na tayo. Ngayon Kailangan na. kong hanapin ang mga anak ko. Nasaan siya? Chloe. Chloe. Si Chloe Jones at si Felix Jones ay parehong nawawala. Mag-ingat ka kay Victor Vance. Hanggang sa makabalik ako, ingatan mo ang sarili mo at si nanay. Si Victor Vance ang may kagagawan. Dinukot niya ang magkapatid na Jones. Clara, Ethan,